Sa planetang Blue Star, isang lugar na puno ng pag-asa, nagsimula ang Transference Disaster, isang trahedyang nagwasak sa katahimikan ng mundo. Mabilis itong naging impyerno. Hindi ito simpleng sakuna. Sa loob ng ilang oras, lumusob ang mga halimaw na tila galing sa ibang dimensyon. Hindi handa ang isang sangkatauhan. Hindi handa ang Blue sinira ang paniniwala at simula noon, ang kapangyarihan ay naging sukatan ng kaligtasan. Mga halimaw sa kawalan, chaos na walang paliwanag at isang katauhan na pilit lumalaban. Dito nakilala ang bida, isang E-rank na awakener, pinakamahina raw. Pero sa ilalim ng pressure, nagising ang kakaibang kapangyarihan. Habang bumubulusok ang stats, 90, 99%, hanggang 100%. Unti-unting nagbabago ang lahat. Xu Jingming, ang SSS Plus Purple Thunder. Ang kanyang transformation, kumpleto na. Hindi lang basta lakas, ito'y Divine Lightning. Bumaba mula sa langit, winasak ang limitasyon. Isang immortal legend mula sa pagkabagsak. Sa kanyang kamay na kumikislap ng cosmic energy, ang laban ay magsisimula, mga lords. Ang Thunderbolt Secret Realm ay isang mahigpit na binabantayang military zone. Sa harap ng pasukan nito, nakahanay ang mabibigat na truck sa mahahabang pila, handa para sa panibagong round ng training exercises. Bumaba sina Zhongla at Xu Jingming mula sa kanilang sasakyan. Nang makita ang isang pamilyar na muka, tinawag ni Zhongla si Instructor Wu at binati ito. Hindi niya inaasahang makikita ito roon. Shout out to Kina! You're awesome! Gumiti si Instructor Wu at ipinaliwanag na naroon siya dahil tungkulin niyang pangasiwaan ang rookie assessment ngayong taon. Kasabay nito, napansin din niya si Xu Jingming. Ipinakilala ni Zhongla si Xu Jingming bilang kanyang junior mula sa Magic Capital na nagpunta roon upang magsanay sa winter break. Ipinakilala rin ang buong pangalan ni Instructor Wu, Wu Guang, isang professor mula sa Thunderbolt Martial Arts University. Magalang na yumuko si Xu Jingming kay Wu Guang. Bahagyang ngumiti si Instructor Wu. Ramdam na niya ang pambihirang aura ni Xu Jingming gaya ng inaasahan mula sa isang henyo ng prestigyosong universidad. Sa malayo, nagbulungan ng ibang trainees. Nakikita nilang nasa mid-tier 3 level din si Xu Jingming tulad nila. At tahimik na nagkaroon ng debate. Mas malakas kaya ang henyo mula sa top university kaysa sa mga sinanay sa elite bootcamp tulad nila? Nagpaalam si Xu Jingming kay Zhongla at nagtungo sa training zone. Paalala lamang ni Zhongla na mag-ingat siya. Humarap si Instructor Wu Guang sa mga trainees at inanunsyo na tatagal ng 6 na araw ang assessment. Simple lang ang requirement. Bawat isa ay kailangang makapatay ng isang peak Tier 3 Thunder Beast. Kung hindi, huwag na silang bumalik. Nagulat si Zhongla sa higpit ng requirement dahil ang pinakamalalakas sa kanila ay kakarating pa lamang sa peak Tier 3. Ngunit para kay Wu Guang, wala itong kahirap-hirap para sa mga galing sa elite training camp. Ipinagmamalaki niyang itinuro ang top training ngayong taon, si Lei Yaoyang na nangunguna sa grupo papasok sa Secret Realm. Si Lei Yaoyang ay may A- rank lightning type ability at kayang talunin kahit Tier 4 Thunder Beasts. Muling nabanggit ni Wu Guang si Xu Jingming. Ipinalagay niyang kahit mid-Tier 3 ang ipinapakita'y lakas nito, ang tunay nitong combat power ay maaaring kapantay ng peak Tier 3. Gumiti si Zhongla at tumanggo, bagamang alam niyang taglay na ni Xu Jingming ang lakas ng Tier 4. Lalong naging interesado si Wu Guang at iminungkahing magdaos ng sparring match sa pagitan ni Xu Jingming at ng kanyang mga trainees. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Samantala, sa loob ng Secret Realm, naramdaman ni Xu Jingming ang makapal na hangin puno ng kidlat. Walang tigil ang dagundong ng kulog. Nagpasa siyang manghuli muna ng ilang low-level ferocious beasts bago siya maghanap ng lugar na mas makapal ang kidlat para mag-cultivate. Hindi pa siya gaanong nakakalayo nang naabutan siya ng grupo mula sa Thunderbolt Training Camp. Kumaway ang isa at tumawag na, "Hoy, estudyante mula sa Magic Capital University." Huminto si Xu Jingming at malamig na nagtanong,
Ano yon? Sinabi ng binatang may lilang buhok na nais nilang subukin ang lapas ng mga henyo mula sa top universities. Nagmungkahi siya ng kompetisyon kung sino ang mas maraming mahuhuling Thunder Beasts sa susunod na mga araw. Agad tumanggi si Su Jingming. Wala siyang interes sa walang saysay na paniksahan. Nakikita niyang wala ni isa sa kanila ang nakaabot sa Tier 4. Anong karapatan nilang hamunin siya? Pagkatapos tumanggi, tumalikod siya at nagpatuloy mag-isa. Pinayuhan ng isa na lilang buhok na tigilan na ito. Ngunit ninisan niya lamang ang papalayong si Su Jingming at tinawag na duwag ang mga estudyante mula sa top universities. Hindi pinansin ni Su Jingming ang panunuiya at bulusok ng mabilis papasok sa masugsal na gubat. Biglang lumabas na dambuhalang halimaw na may matutulis na sunga at humarang sa kanyang landas. Nakita niyang isa itong Black Armored Thunderbolt na sa upper tier 1 lamang. Naalawan niya ang babala ni Zhongla na mas malalakas ang mga halimaw dito kaysa sa karaniwan. Inisip niyang ito ang perpektong oportunidad para subukan yon. Naunang umatake ang halimaw at bumuo ng nakakasilaw na bola ng kidlat sa pagitan ng kanyang mga sunga. Isang malakas na kidlat ang tumama kay Su Jingming, ngunit nanatili siyang nakatayo. Walang gasgas ang kanyang katawan. Kalmado niyang sinabing, sapat na ang lakas ng ataking iyon para pumatay ng karamihan sa Tier 1 ferocious beasts sa ordinaryong wilderness. Gumiti siya ng matalim. Ngayon naman, tingnan natin kung gaano kakatibay. Kumilos siya parang kidlat at sa isang iglap ay nakalapit sa halimaw. Tumalon siya at nagpakawala ng malakas na suntok sa ulo nito. Isang atake lang at bumagsak ang halimaw. Lumitaw ang notification. Nakakuha ng 15 ability points. Napansin niya na mas matibay ang depensa ng halimaw kaysa sa karaniwang Tier 1, maaring dahil araw-araw itong tinatamaan ng kidlat. Inisip niya na halos isang buwan na simula nung huli siyang pumatay ng ferocious beasts. Panahon na para seryosohin ang pangangasa at hangarin na makapunta sa upper Tier 3 sa lalong madaling araw. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. 4 na oras ang lumipas, hinugot ni Su Jingming ang kanyang sibat mula sa bangkay ng isang napakalaking puting lobo. Isang notification panel ang lumitaw. Napatay ang isang mid-tier 2 Swift Thunder Iron Wolf. Wolf. Ability points, plus 25. Tiningnan niya ang katawan ng halimaw ng may bahagyang pagkadismaya. Napagtanto niyang tila mas mababa ang densidad ng mga mababangis na halimaw dito kumpara sa karaniwang wilderness zones. Sa loob ng 4 na oras, 9 lamang ang napatay niya. Sa ibang mga lugar, aabot sana iyon ng hindi bababa sa 40. Habang kumakain ng energy bar, muling sinuri ni Su Jingming ang area map sa loob. Mukhang kailangan kong ituon ng pansin sa pagpapataas ng proficiency ng aking ability dito kaysa sa pagkolekta ng malaking dami ng ability points. Ang mapa ay nahahati sa 3 rehiyon, Outer Perimeter, Central Zone, at Core. Nang mapansing nasa Central Zone siya, nagpasya si Su Jingming na pumunta sa gubat ng mas malakas na kidlat. Marahil doon nakasentro ang lahat ng mababangis na halimaw. 5 oras ang lumipas. Sa Core Region, isang nakakatakot na pagsabog ng kidlat ang nagliwanag sa buong gubat. Sa sandaling tumapak siya roon, naramdaman ni Su Jingming ang kaibahan. Ang likas na kidlat sa hangin ay sapat na malakas upang maapektuhan maging ang kanyang katawan. Napagtanto niyang kailangan niyang patuloy na paandarin ang kanyang ability upang maprotektahan ang sarili. Sinasabing ang anumang mababangis na halimaw na kayang mabuhay sa Core Region ay hindi bababa sa Tier 4 o mas mataas pa. Ang problema, tumingin sa paligid si Su Jingming at wala siyang makitang kahit isang halimaw. Sa sandaling iyon, isang napakalaking anino ng ibon ang dumaan sa kalangitan. Ang katawan nito ay nababalot ng berdeng kidlat at naglalabas ng napakalakas na kapangyarihan. Nakilala ito ni Su Jingming bilang Green Feathered Thunder Eagle, isang lumilipad na mababangis na halimaw na likas sa Core Region. Lumilipad ito patungo sa lugar na may mas malakas na kidlat upang mag-cultivate. Hindi lamang isa, isang buong kawan ng Green Feathered Thunder Eagles ang umiikot sa itaas. Hinahabol nilang lahat ang pinakamalalakas na tama ng kidlat, parang mga debotong naghahanap ng kanilang banal na lugar. Nang makita ang tagpong ito, biglang nagkaroon ng kaliwanagan si Su Jingming.
Napagtanto niyang hindi lamang ang uring iyon ng ibon ang may ganitong gawi. Lahat ng Thunder Beasts ay may parehong ugali. Para sa kanila, ang kidlat ang mismong kasangkapan upang sila ay lumakas. Isang matapang na ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Paano kung gamitin ko ang Heavenly Divine Lightning upang akitin sila? Matapos magpasya, agad na tumalon si Xu Jingming sa isang mataas na sanga ng puno, pumili ng magandang posisyon upang ihanda ang kanyang baliw na plano. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali. Umupo si Xu Jingming sa sanga ng puno at nagpasya na bago isagawa ang kanyang plano, kailangan muna niyang paghusayin ang kanyang mastery sa Heavenly Divine Lightning. Mananatili siya roon at mag-cultivate sa pamamagitan ng pagmamasid ng likas na kidlat. Maingat niyang pinag-aralan ang bawat uri ng kidlat. Ang kidlat na kumakalat sa ulap, spherical lightning, hugis punong kidlat, at hugis karayom na kidlat. Napagtanto niya na sa loob ng kulog at kidlat ay may napakaraming detalye na hindi niya napansin noon. Ang bagsik nito, ang katahimikan nito, ang talim nito. Ang likas na kidlat ay tila nagsasayaw sa kanyang palad. Lalong nakatiyak si Xu Jingming na ang pagmamasid at pagdama ng likas na kulog ay makakatulong upang mapahusay ang kanyang kontrol sa sariling ability. Makalipas ang 3 oras, isang makinang nagintong bola ng kidlat, mas siksik at mas matatag kaysa dati, ay umiikot ng maayos sa palad ni Xu Jingming. Nasiyahan siyang nagkomento na sa kanyang kasalukuyang antas ng mastery, ang skill na ito ay hindi na naiiba sa dating Sancticide S-Rank Purple Heaven Divine Lightning. Ngunit upang makausad pa at marating ang realm ng liquefying lightning ay malamang mangangailangan pa ng mas mahabang panahon. Malinaw kay Xu Jingming ang landas ng energy cultivation, liquefaction, solidification, pagkatapos ay condensation. Bawat hakbang ay nabdadala ng exponential na pagtaas ng kapangyarihan. Nagpasya siyang tapusin muna ang pagsisinang ng araw na iyon. Panahon na para bumalik sa central zone at subukan ang kanyang bagong ideya. Pagbalik sa central area, hindi nag-adlingan si Xu Jingming na magpakawala ng napakalaking dami ng Heavenly Divine Lightning. Nababalot ang buong katawan niya ng makinang na gintong aura ng kidlat. Kung makakaani siya ng napakaraming ability points ay nakasalalay ng buong buo sa pagtatangkik na ito. Mula sa kailaliman ng gubat, nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga ungol at mabibigat na yabag. Ngumiti si Xu Jingming. Talagang gumana ang kanyang plano. Sumugod siya paabante parang isang palawa, may gintong kidlat na tila paanyaya sa kanyang likuran. Sumigaw siya ng may pang-uuyam sa mga halimaw. Thunder Beasts, hali kayo! 2 oras ang lumipas. Isang napakalaking grupo ng iba't ibang uri ng halimaw ay ngayon ay desperadong humahabol kay Xu Jingming. Nang makita niyang sapat na ang kanilang bilang, alam niyang oras na upang simulan ang dagrang pag-aani. Isang kumpiyansadong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xu Jingming. Mahinang bulong niya. Halos sapat na ang oras para mag-ani. Biglang huminto si Xu Jingming. Ang kidlat na ilalim ng kanyang mga paa ay nag-ugat sa lupa habang naghahanda siyang harapin ang nangangalit na pagluso. Napapalibutan ng napakaraming mababangis na halimaw na natiling ganap na kalmado si Xu Jingming. Sa isang mayabang na tinoy, idineklara niya, "Dahil gustong-gusto niyong maligo sa aking kidlat, pagbibigyan ko kayo." Lightning Prison. Ang unang halimaw na sumugod ay agad na linulumon ng dagat ng gintong kidlat. Nagpakawala sila ng malaglim na hiyaw bago tuluyang maging abo. Itinaas ni Xu Jingming ang kanyang kamay at kinontrol ang saglisam ng lightning ayon sa kanyang kagustuhan. Ang buong lugar ay nagbago at naging tunay na kulungan ng kulog. Isang nakakatakot na pagsabog ng enerhiya ang sumiklab sa kanyang kinaroroonan, bumuo ng nagilalaglab na Red Lightning Prison na tunupop ang lahat sa loob ng sakop nito. Ang shockwaves ng Lightning Prison ay kumalat palabas, pinalipad sa ere ang mga malalaking halimaw bago sila tuluyang pinaripiraso. Sa gitna ng Lightning Prison, malakas tumawa si Xu Jingming at sumigaw, "Hali kayo, magpapakawala pa ako ng mas maraming enerhiya." Isang marundas na bagyong enerhiya ng kulog ang sumabog at linupog ng bawat halimaw na sumusugod sa kanya. Bumaha ang system notifications. Sa isang galaw lamang, nabura niya ang mga alon ng mababangis na halimaw sa Tier 1 hanggang Tier 3 at nakakuha ng napakalaking dami ng ability points. Humahampas ang kanyang buhok sa hangin habang patuloy na kumikislap ang kidlat sa kanyang katawan. Hindi maitago ni Xu Jingming ang kanyang tuwa.
Ha! Talagang gumagana ang planong ito. 10 beses mas mabilis ang efficiency kaysa dati. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking video. Naway mapuno ng walang hanggang kaligayahan ng inyong buhay. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-like at mag-iwan ng komento bilang suporta. Sa gitna ng larangan ng digmaan na halos natatakpan na ng mga bangkay ng mga halimaw, tahimik na nakatayo si Xu Jingming. Ang lupa ay wasak at may bakas ng mga tama ng kidlat sa paligid. Bagaman medyo pagod na ang kanyang katawan matapos ang tuloy-tuloy na labanan, Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. nananatiling kalmado ang kanyang mukha habang sinusuri niya ang mga gantimpalang nakuha mula sa mga pinatay na halimaw. Nakakuha ako ng 1,813 ability points. Mahinang bulong niya sa sarili habang mabilis na nagkakalkula sa isip. Sa bilis ng pagtaas ng kanyang puntos, hindi na magtatagal bago niya maabot ang level 3 upper rank. Ito pa lamang ang unang araw ng kanyang plano na 6 na araw at 6 na gabi ng halos walang pahinga. 2 oras sa pag-akit ng mga halimaw, 8 oras ng pakikipaglaban, at 2 maikling pahinga lamang para kumain. Kung magiging maayos ang lahat, kaya niyang makakuha ng humigit sa 3,600 ability points bawat araw. Hindi pa kasama roon ng oras na ginugugol niya sa pagmamasad sa kapaligiran at pag-aaral sa kilos ng mga halimaw. Sa isip ni Xu Jingming, malinaw ang kanyang hinaharap. Sa ngayon, kailangan muna niyang kolektahin ang mga bunga ng digmaan. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitna ng mga bangkay ng Thunder Beast upang kunin ang mga kristal na naiiwan sa kanilang mga katawan. Mula sa unang level 3 Thunder Beast na kanyang napatay, 1 lilang kristal ang kanyang nakuha. 1 Thunder Core. Habang hawak ang kumikinang na kristal sa kanyang kamay, hindi maitatago ni Xu Jingming ang kanyang kasiyahan. Ang gantimpalang ito ay isang napakagandang simula. Lumipas ang 5 araw sa gitnang bahagi ng Thunder Region. Sa madilim na gabubatan, ang isang grupo ng 3 tao ay dahan-dahang naglalakbay sa pagitan ng mga puno. Ang isang batang babae na may blonde na buhok ay halatang pagod. Talaga bang kailangan nating gumising ng 3 AM ng madaling araw araw-araw? Reklamo niya. Tumingin siya kay Leia Yanggang. Tahimik siyang sumagot. Sa Thunder Region, halos walang pagkakaiba ang tres ng madaling araw at tanghali. Palaging maliwanag dito dahil sa kidlat sa kalangitan. Napabuntong hininga ang babae. Kailan ba tayo makakauwi? Ngayong araw ang huling araw ng pagsusuri. Makakaalis tayo pagkatapos ng 6:00 ng gabi, sagot ni Leia Yanggang. Ipiniliwanag din niya kahit natapos na nila ang kanilang misyon, mas mabuti pang manatili sila sa rehiyon upang magpakita ng mas magandang impresyon sa elite training camp. Sa katabi nila, nagsimulang mag-usap ang 2 pa nilang kasama. Pinagtatawanan nila ang isang estudyante mula sa Modo University na unawang hindi nakinaya ang hirap at umalis ng maaga. Ang lalaking may lilang buhok ay mayabang pang nagsabi, mas tamang desisyon ang sumali sa Thunderbolt Marshall Hall kaysa mag-apply sa isang universidad. Ipinagmamalaki niya na kinailangan nilang palitanan sa pagbabantay at pahinga upang matapos ang kanilang misyon sa panghuhuli ng mga halimaw. Pero biglang, naninig ang lupa. Nagulat ang buong grupo. Ano yun? Lindol ba? Sigaw ng babae. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niya ang totoo. Beast Tide! Mabilis na pinakalma ni Leia Yanggang ang grupo. Huwag kayong magpanik. Hindi ito malaking sukat ng Beast Tide. Pero ang katotohanan ay mas nakakatakot pang ito dahil ang nangunguna sa malaking kawan ng mahalimaw ay walang iba kundi si Xu Jingming. Para siyang bagyong dumaraan sa gabubatan habang daan-daang mabangis na Thunder Beast ang sumusunod sa kanya. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Agad niyang nakilala ang blonde na babae.
Sa una ay inakala ni Lea Yanggang na hindi sinasadyang naakit ni Xu Jingming ang mga halimaw at handa siyang tumulong upang ipakita ang kanyang lakas. Ngunit biglang sumigaw ang blonde na babae. "Tingnan mo, sinasadya niya!" Napagtanto niyang sadyang dinadala ni Xu Jingming ang mga halimaw patungo sa kanila. Ngunit bago pa sila makagawa ng anumang reaksyon, parang kidlat na dumaan si Xu Jingming sa kanilang tabi. Ganap niyang binaliwala ang kanilang presensya. Naiwan ang tatlo na nakatayo sa pagkabigla habang ang malaking kawan ng mga halimaw ay dumaan sa kanilang paligid. Mula sa malayo, tila isang maliit na itim na tuldok lamang si Xu Jingming na hinahabol ng isang dagat ng Thunder Beast. Tumawa ang blonde na babae. Nararapat lang iyon sa makasariling lalaki. Ngunit napansin ni Lea Yanggang ang isang kakaiba. Hindi sila inaatake ng mga Thunder Beast. Napagtanto niya ang dahilan. Ginagamit ni Xu Jingming ang Golden Lightning upang akitin ang mga halimaw. Hindi maintindihan ni Lea Yanggang. Si Xu Jingming ay level 3 mid-rank lamang. Paano niya nagawang akitin ang napakalaking kawan ng mga halimaw? May ilan pa ngang nasa level 3 peak. "Tingnan mo, tumigil siya!" sigaw ng babae. Huminto si Xu Jingming. Isang napakalakas na Golden Lightning energy ang sumabog sa kanyang katawan. Isang bagyo ng kidlat ang kumalat sa napakalawak na uri. Sa loob lamang ng isang sandali, ang lahat ng halimaw sa loob ng sakaw ay napunit sa maraming piraso. Nanlaki ang mga mata ni Lea Yanggang. Ang sakop ng pag-atake na iyon ay hindi kapani-paniwala. Kahit siya na nasa level 3 peak ay kaya lamang magpalawak ng 30 meters ng sakaw. Ngunit ang kay Xu Jingming ay mas malawak pa. Nagsimulang magduda si Liao Yangyang. Ang kakayahan sa kidlat na iyon ay tiyak na hindi pangkaraniwan na rank ability lamang. Maaari bang ito ay S-rank? Ngunit tila imposible iyon. Ang tanging S-rank na estudyante sa Modo University ay isang freshman lamang. Habang ang taong ito, si Xu Jingming, ay malinaw na nasa level 3 mid-rank lamang at nakatayo sa kanilang likuran. Ang dalawang kasama ni Liao Yangyang ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Hindi nila inaasahan na ang isang tao mula sa Modo University ay maaaring maging ganito kalakas. Sa kanilang mata, ang pagpatay ni Xu Jingming sa mga level 3 Thunder Beasts ay kasing dali lamang ng pagpatay sa mga manok. Sa kabilang banda, si Xu Jingming ay nakatayo sa gitna ng napakaraming bangkay ng mga halimaw. Tahimik niyang sinusuri ang kanyang mga nakuha. 23,000 ability points. Sa wakas, sapat na iyon upang tumaas ang kanyang level. Matapos ang 5 araw at 5 gabi na halos walang tulog, unti-unti nang bumababa ang kanyang kondisyon. Panahon na upang humanap ng isang tahimik na lugar upang ilaan ang kanyang mga puntos at pagkatapos ay bumalik na. Samantala, nawala na ang pagmamayabang sa mukha ng lalaking may lilang buhok. Dahan-dahan siyang lumingon kay Liao Yangyang at nagtanong, "Kuya Yangyang, kaya mo bang harapin ang mga halimaw na leon kanina?" Sandaling nag-isip si Liao Yangyang bago sumagot, "Kaya ko, ngunit tiyak na hindi kasing bilis at kasing linis ng ginawa ni Xu Jingming." Pinunasan ng lalaking may lilang buhok ang pawis sa kanyang noo at mahina siyang bumulong. Ang taong iyon talagang may husay. Mas malakas pa nga siya kaysa kay Liao Yang. Bigla siyang nabagabag sa isang bagay. Kung hindi sana tinanggihan ni Xu Jingming ang kanilang taya noon, malamang ay lubos silang mapapahiya ngayon. Habang iniisip iyon, muli siyang nagtanong kay Liao Yangyang, "Kuya Yangyang, sa palagay mo ba kayang talunin ni Xu Jingming ang isang level 4 na mabangis na halimaw na mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya, tulad ng kaya mong gawin?" Sumagot si Liao Yangyang matapos ang maikling katahimikan. Batay sa lakas na ipinakita ni Xu Jingming kanina, imposible iyon. Ngunit agad na sumabat ang babae. Hindi, kahit gaano pa siya kalakas, mas malakas pa rin si Liao Yangyang. Lumipas ang 10 minuto.
Nakahanap si Su Jingming ng isang tahimik na lugar sa kagubatan. Umupo siya sa lupa at tahimik niyang binuksan ang system interface sa harap niya. Agad niyang iniutos sa sistema na ilaan ang kanyang mga puntos. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na golden lightning energy ang sumabog sa kanyang katawan. Ang kidlat ay kumalat palabas sa paligid at ang lupa sa paligid niya ay bahagyang nanginig. Ang kanyang realm ay sumulong. Umakyat siya sa level 3 upper rank. Ang kanyang pisikal na katawan at espiritu ay parehong tumaas ng 5 puntos at ang sakop ng kanyang kakayahan sa kidlat ay lumawak hanggang 40 meters. Sa puntong iyon, ang kanyang lakas ay mahahambing nasa isang level 4 ability user. Sa una, balak na sana niyang umuwi. Ngunit nang makabawi na ang kanyang espiritu at lakas, nagbago ang isip ni Su Jingming. Nagpasisya siyang pumasok pang mas malalim sa core area ng Thunder Region upang pagmasdan ang natural na kidlat at humanap ng pagkakataon upang makakuha ng karagdagang pagkaunawa sa kapangyarihan ng kidlat. Samantala, nasa labas ng Thunder Region si John Loro. 5 araw at 5 gabi na wala si Su Jingming at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya bumabalik. May nangyari kaya sa kanya? Nag-aalala si John Loro. Kahit siya mismo ay kaya lamang manatili sa loob ng rehiyon ng 8 araw. Sa sandaling iyon, biglang lumapit si Wu Guang at nagtanong, "Bakit naririto ka pa rin, John Loro?" Sumagot si John Loro, "Naghihintay ako sa pagbalik ng junior brother ko." Nagulat si Wu Guang, "Ang estudyante bang nakilala ko 5 araw na?" Tumango si John Loro, "Ngayon ang ika-6 na araw, dapat ay bumalik na siya kanina." Agad namang inayusan ni Wu Guang ang kanyang loob. "Plano ko rin namang pumasok sa Thunder Region upang manghuli ng mga halimaw. Habang papasok ako, tutulungan kitang hanapin siya." Nagpasalamat si John Loro. Ngunit kumaway lamang si Wu Guang. "Pareho naman tayong mula sa Thunderbolt Martial Hall. Natural lamang na magtulungan tayo." Pagkatapos, pumasok siya sa kagubatan. 6 na oras ang lumipas sa core area ng Thunder Region. Si Su Jingming ay nakaupo sa isang mataas na sanga ng puno habang tahimik na minamasdan ang kanyang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo siya. Pakiramdam niya ay oras na upang umuwi. Lumundag siya pababa mula sa puno. Sa sandaling tumama ang kanyang mga paa sa lupa, boom! Ang malakas na impact ng kanyang paglupag ay nagpabasag ng lupa sa ilalim niya. Tahimik niyang sinuri muli ang kanyang katawan. Ang pisikal na katawan ng isang level 3 upper rank ay tunay na malakas. Ngunit alam niyang marami pa siyang kailangang pagdaanan bago maabot ang level 3 peak. Biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na sigaw ng halimaw sa kagubatan. Mula sa kadiliman ng kagubatan, lumitaw ang isang napakalaking uso. Ang buong katawan nito ay nababalutan ng berdeng kidlat. Agad itong nakilala ni Su Jingming, isang Storm Thunder Bear, isang 4th Order upper rank na mamingis na halimaw. Alam ni Su Jingming na kaya na itong tapusin sa isang iglap gamit ang kanyang kidlat. Ngunit, nais niyang subukan ng lakas ng kanyang mga kamao matapos ang kanyang pag-angat ng level. Walang pag-aalinlangan. Sumugod si Su Jingming diretso sa napakalaking uso habang ang golden lightning ay kumikislap sa paligid ng kanyang katawan. Sa kabutihang palad, si Wu Guang na nagtatago sa likod ng isang puno ay nasaksihan ng esenang yon. Nagulat siya nang makilala ang taong hinahanap niya buong araw. Hindi niya inakala na makikita niya si Su Jingming sa lugar na ito. Maingat niyang pinagmasdan ang sitwasyon at napagtanto na umakyat na si Su Jingming sa level 3 upper rank. Ngunit ang sakop ng kanyang kidlat ay tila kakaiba. Bukod pa doon, tila balak pa niyang harapin ng direkta ang isang level 4 na halimaw. Mahinang natawa si Wu Guang. Ang bagong panganak na guya ay hindi natatakot sa tigre. Inisip niya ang junior brother ni John Lo ay may kapuri-puring tapang. Ngunit para sa mga henyal, minsan kailangang muna nilang maranasan ang pagkatalo bago nila tunay na maunawaan ang kanilang mga kakulangan.
Sumigaw sa galit ang Storm Thunder Bear, habang lalo pang lumalakas ang berdeng kidlat na bumabalot sa kanyang katawan. Iwinawisway nito ang napakalaking kuko na pinalakas ng kidlat at nagpakawala ng isang napakalakas na suntok patungo kay Xu Jingming. Ngulit bilang tugon, diretso ring sumuntok si Xu Jingming. Ang kanyang kamao ay nababalutan ng golden lightning. Nagbanggaan ang kanyang kamao at ang kuko ng uso. Boom! Ang isang napakalakas na pagsabog ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Nanlaki ang mga mata ni Wu Guang. Hindi lamang napigilan ni Xu Jingming ang pag-atake, ang golden lightning nito ay maliwanag na mas malakas pa kaysa sa kidlat ng uso. Ito ay isang 4th order upper rank na mamingis na halimaw. Isang buong major rank na mas mataas kay Xu Jingming. Hindi ito tama. Nababasa ng pawis ang noo ni Wu Guang. Ang kakayahang iyon ay tiyak na hindi ordinaryong rank ability. Ito ay dapat S rank. Maaring pangang mas mataas. At ang pangalang Xu Jingming ay parang pamilyar yun sa kanya. Sa isang iglap, bigla niyang naalala, Xu Jingming. Siya ang S-rank lightning freshman ng Modo University. Ngunit ang pagkaunawang iyon ay lalo lamang nagpalala ng kanyang pagkabanghag. Sinong mag-aakala na isang freshman ay maaring umakyat sa level 3 upper rank ng ganito kabilis? Habang nakaharap sa mamingis na halimaw, gumiti lamang si Xu Jingming. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng kidlat. At may kumpiyansang sinabi, mukhang mas malakas pa rin ang kidlat ko. Naririnig at naiintindihan ni Xu Jingming ang mga mapang-uyam na salita. Ang napakalaking oso ay naglabas ng isang galit na hiyawan at diretso na sumuot sa kanya. Ang malaking paa nito ay bumagsak patungo sa eksaktong pwesto kung saan nakatayo si Xu Jingming. Wala sa isip ni Xu Jingming na umiwas. Sinuntok niya ito ng diretso na nagbanggaan ng harapan sa napakalaking paa. Ang epekto ay parang kidlat na kumidlat sa buong kagubatan. Parang sinuntok ng higanting oso ang isang pader na gawa sa bakal. Si Xu Jingming ay nanatiling matatag sa kanyang pwesto, ganap na hindi nasugatan. Ang direktang pagbanggaan ng lakas ni Xu Jingming at ng lakas ng ika-4 na ranggong halimaw ay nagdulot ng isang nakakatakot na pagsabog ng enerhiya na yumugyug sa buong kagubatan. Habang pinapanood mula sa malayo, kahit ang isang may karanasan tulad ni Wu Guang ay nagsimulang mawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Nagsigaw siya sa loob ng kanyang isip. Puti na, may lakas siyang harapin ng diretso ang isang mataas na antas na ika-4 na ranggong oso. Hindi na siya tao. Isa siyang uri ng tao na mabangis na hayop. Habang binibigkas niya ito sa sarili, ngumisi siya sa mga mapagmataas na estudyante sa elite camp. Gusto niyang makita nila kung ano talaga ang itsura ng isang tunay na henyo mula sa isang nangungunang unibersidad. Sa pag-iisip na yon, agad niyang kinuha ang kanyang kamera. Samantala, nagpatuloy pa rin ang laban ni Xu Jingming. Matapos harangin ang pag-atake, siya ay ngumiti ng labis na kasiyahan. Malinaw niyang naramdaman na ang kanyang pisikal na lakas ay hindi papantay sa lakas ng ika-4 na ranggong Storm Thunder Bear. Nag-igsi si Xu Jingming ng kanyang katawan. Ibinuhos niya ang kanyang buong lakas. Sumigaw siya. Ang lakas kong ito ay pagsasamahin ng 3,000 unit ng vital energy. Ito ang hindi matatalo na Thunder Body. Ito ang Thunder Extreme State. Sa lakas ng Thunder Extreme State, si Xu Jingming ay naging una at sumugod pasulong. Naglunsad siya ng isang malakas na suntok sa oso. Ang kanyang kamao ay tumago sa parang bakal na balat at balahibo ng hayop. Ang dugo ay kumalat sa hangin. Ang oso ay sumigaw ng sakit at napahinto ng isang hakbang paatras. Hindi ito inaasahan na ang maliit na biktima ay nagtataglay ng napakatinding lakas. Bagamat lubhang nasugatan, agad na gumanti ang oso gamit isang mabangis na pagkislap. Ngunit madaling naiiwasan ito ni Xu Jingming. Kahit na ang puwersa ng lakas ng oso ay bahagyang itinulas siya paatras, nanatili siyang matatag sa kanyang posisyon, handa na para sa susunod na pagbanggaan. Medyo nagulat si Xu Jingming. Ang isang buong lakas na suntok ay hindi naputol ang paa ng oso. Alam niyang madali niyang ipapanalo kung gagamitin niya ang isang sandata. Ngunit ngayong araw, nagpasi siyang labanan gamit lamang ang kanyang mga hubad na kamao. Dahil sa pagkakasugatan, muli na namang sumigaw ng galit ang oso. Ang asul na kidlat ay nagsimulang makapaligid sa katawan nito.
Ito ay nag-iipon ng napakalaking dami ng thunder energy. Naghahanda itong ilabas ang isang mapangwasak na pamamaraan. Agad niyang nakilala ito si Wugwang. Ang oso ay malapit nang ilabas ang kakayahan nitong thunderstorm, isang lubhang mapanganib na kasanayan. Kung mahuhuli si Su Jingming dito, mamatay siya o magdudulot ng matinding pinsala. Karaniwan, ang isang tao ay umaatras at kumikilos lamang matapos ang bagyo. Ngunit kilalang makilalang na walang ganitong intensyon si Su Jingming. Habang nakaharap sa nangingisig na bagyo ng kidlat, walang takot na ipinakita si Su Jingming. Sa halip na ipagtatanggos ang sarili, tumalong ng mataas si Su Jingming sa hangin at diretsyo na dumungo sa oso. Ang kanyang buong katawan ay binalot ng gintong kidlat. Ang tanawin ng dalawang daluyan ng kidlat, isang asul, isang ginto, na nagbanggaan ay katakot-takot at napakagandang tingnan. Protektado ng gintong kidlat at ng baluti na natatangi sa kanyang katawan, si Su Jingming ay diretsyo na tumago sa bagyo ng kidlat nang hindi siya nasugatan kahit papaano. Lalo lamang itong nagpalakas ng kanyang kumpiyansa. Sa sandaling lumitaw siya sa harap ng nakatigilang oso, gumiti siya at muling sumuntok. Diretso itong itinutok dito. At sa gayon ay nagpatuloy ang labanan ng tao at hayop na parang isang bapor ng kidlat. Si Su Jingming ay gumalaw sa hindi kapani-paniwalang bilis. Walang tigil na sinasaktan ang napakalaking katawan ng oso. Ang oso ay paulit-ulit na inilalagay ang mga kuko nito bilang pagbabawi. Ngunit bawat pagkislap ay walang laman kundi hangin. Si Su Jingming ay nakaramdam ng kasiyahan. Kung ikukumpara sa kanya, ang ika-4 na ranggadong halimaw na ito ay napakalaki at napakabagal. Hindi na niya nais na maglaro pa. Ibinuhos ni Su Jingming ang kanyang huling pag-atake, ang Thunder Dragon Fist. Isang matingkad na gintong kidlat na dragon ang nabuo sa paligid ng kanyang kamao at diretsyo na tumungo sa oso habang siya ay sumigaw, "Mamatay ka!" Ang Thunder Dragon Fist ay madaling tumama sa ulo ng oso. Pinatay nito sa isang saksak lamang. Dahan-dahang bumaba si Su Jingming sa lupa habang ang napakalaking oso ay bumagsak. Isang paalala ng sistema ang lumitaw sa kanyang harapan. Mataas na antas na ika-4 na ranggadong oso ay natanggal. Mga puntos ng kakayahan ay dagdag ng 32 at... Habang nasasaksihan ng eksena, si Wugwang ay nakatayo doon na nanlalaki ang mata sa hindi makapaniwala. Ang hari ng rehiyong ito ay ganap na pinatay ng ganoon na lamang. Hindi siya isang uri ng taong halimaw. Siya ay isang dragon. Bulong niya sa pagkabigla. Lumapit si Wugwang kay Su Jingming at pumanakpak ng may paghanga. Talagang hindi ka kapani-paniwala. Talagang nararapat sa iyo bilang isang S-rank mula sa MAD, sabi niya. Medyo nagulat si Su Jingming nang makita itong lumitaw doon habang nakatayo sa harap ng napakalaking bangkay. Hindi nagsawa si Wugwang sa pagpapuri. Sinabi niya na kung ang bansa ay mayroong higit pang mga henyo sa ika-3 ranggado na kayang pumatay ng mga ika-4 na ranggadong halimaw tulad ni Su Jingming, kung gayon ang pag-alis ng mga mabangis na hayop ay hindi na magiging malayong pangarap. May inggit na itinaas ni Wugwang ang kanyang kamera. Sinasabing na itala niya ang buong kamanghamanghang laban. Hiningi niya ang pahintulot ni Su Jingming na gamitin ang recording bilang materyales sa pagtuturo para sa kanyang martial arts academy. Masayang pumayag si Su Jingming. Iniisip pa niya na hindi naman niya ibinuhos ang kanyang buong lakas, kaya naman ang pagpapakita nito sa mga estudyante ng Thunder Training Camp ay hindi makakaapekto sa kanya. Narinig ito ni Wugwang at natuwa at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa ngalan ng Thunder Training Camp. Pagkatapos ay biglang tinanong si Wugwang ni Su Jingming tungkol sa kanyang mga plano pagkatapos magtapos at inalok siya na sumali sa Thunderbolt Martial Arts Hall. Inaalok niya ito ng isang labis na kaakit-akit na mungkahi. Ang pinuno ng Thunderbolt Martial Arts Hall, isang ikasariw na ranggadong Thunder Element Martial Saint, ay personal na magtuturo kay Su Jingming. Hindi lamang yun, bibigyan din siya ng otoridad na bantayan ang Thunderbolt Sacred Realm kasama ang pinakamataas na antas ng benepisyo. May magalang nangiti si Su Jingming at sumagot na seseryosohin niya ito. Napagtanto din niya na ang pagbabantay sa Thunderbolt Secret Realm ay magiging kumikitang pagkakataon sa isang tulad niya na may Thunder Element. Kaya naman, siya ay isang firstman pa lamang kasalukuyan, kaya naman walang kailangang magmadali. Ipinapaalala ni Wugwang kay Su Jingming na ang kanyang kuya na si Jan ay naghihintay pa sa labas at itinanong kung plano bang manatili pa si Su Jingming. Kung oo, ipalalam niya ni Wugwang ito kay Jan para hindi siya mag-alala.
May kaunting hiya sa ngiti si Xu Jingming at sinabing hindi na kailangang abalahin pa ang instructor. Babalik na agad siya. Nahiya siya dahil sa pagkalugmok niya sa pagsasanay hanggang sa makalimutan niya ang kanyang kuya at mapag-alala ito. Bago umalis, bulong ni Wu Guang ng may paghanga tungkol sa paanong si Xu Jingming ay nanatili sa loob ng thunderstorm zone ng 6 na magkakasunod na araw, habang ang kanyang sariling tala ay 4 lamang. Nagpaalam si Xu Jingming at nagsimulang hawakan ang bunga ng labanan. Pagkatapos maghanap ng ilang sandali, kumuha siya ng kutsilyo sa makapal na balahibo ng oso. Ang natagpuan niya ay isang kumikinlap na spirit stone. Tumango si Xu Jingming ng nasisiyahan na nagsasabing bagamat medyo hindi kasing husay ng ibinigay sa kanya ni Kuya Jan, ito pa rin ay isang napakabuting ani. Lumipat ang eksena sa isang ligtas na lugar. Nagulat si Jan. Pagkatapos ay natuwa nang makitang lumabas na si Xu Jingming. Habang lumalabas si Xu Jingming ay napahinga si Jan ng malalim. Sinabi niya na hindi niya inaasahan na manatili si Xu Jingming sa loob ng 6 na araw at 5 na gabi at tinanong kung kumusta siya. Tanging sumagot lamang si Xu Jingming na hindi naman siya masyadong naramdaman. Napapagod lang siyang ng husto. Inakbayan ni Jan si Xu Jingming at sinabing ang sino mang tao ay mapapagod kung hindi natutulog sa loob ng 5 araw habang patuloy na nakikipaglaban sa mga mabangis na hayop. Pinayo niya itong ang pagpapalakas ay nangangailangan ng balanse sa pagiging aktibo at pahinga. Pagkatapos ay dinala siyang pabalik. Gabing iyon ng 9:00, sa loob ng opisina ni Wu Guang, isang grupo ng mga estudyante ang nakatayo sa kanyang harapan. Sinabi ni Wu Guang na ang 6 na araw na pagsusuri ay maayos nang nangyari ng walang nasawi. May kumpiyansa ng iniulat ni Lei Yanggang na natapos na nila ang kanilang misyon. Bawat isa sa kanila ay nakapatay ng isang peak 3rd rank na mabangis na hayop at siya mismo ay nakapag-isa pang pumatay ng isang low-tier 4th rank na hayop. Naisip ni Wu Guang na si Lei Yanggang bilang isang nagtapos mula sa elite training camp ay makakalaban ng mas mataas sa kanyang antas at makakapagpatay ng isang low-tier 4th rank na hayop ay talagang kahanga-hanga. Ngulit agad niyang inihambing ito sa sarili niyang isip. Sa kasamaang palad, kung ikukumpara sa napakatinding pagganap ni Xu Jingming, malayo pa rin siya. Gayunpaman ay dapat kong bigyan siya ng ilang papuri. Pinuri ni Wu Guang ang buong pangkat dahil hindi sila nabigo sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang mga impresyon nila kay Xu Jingming. Nagsimulang ibahagi ng grupo ang kanilang opinyon. Sinabing nakatagpo sila ni Xu Jingming. Ang kanyang lakas ay kahanga-awa. Malayo sa karaniwang mid-tier 3rd rank. Marahil ay nasa peak 3rd rank na. Isa pang estudyante ay may kumpiyansa ng ipinahayag na si Xu Jingming ay talagang malakas, ngunit hindi pa rin maihahambing kay Lei Yanggang. May makahulugang ngiti si Wu Guang at tinanong, "Ganun ba?" Matapang na iginig-isted ng mga estudyante na ang kanilang elite training camp ay tiyak na mas malakas kaysa sa sinuman mula sa Mad University. Kinuha ni Wu Guang ang isang spherical recording device at misteryosong nagsabing, "Mayroon akong isang video dito. Panoorin muna natin." Sa mga salitang iyon ay inilabas niya ang device. Ito ay lumutang sa himpapawbig at nagprojekta ng isang sinag ng asul na liwanag pababa. Naghahandang i-play ang larawan. Nagsimula na ang video. Ang imahe ng isang napakalaking thunder-type na halimaw ay lumitaw sa screen. Isang estudyante ay sumigaw ng takot. Ito ay isang Thunder Bear. Mabilis na tinansya ng isa pa. Batay sa laki nito, ito ay hindi bababa sa peak 4th rank. Lahat sila ay huminto sa paghinga nang may isang nahiyahiyang nagsabing, "Tingnan nyo, ang kalaban nito ay..." Pagkatapos ay lumitaw ang imahe ng kalaban ng uso, ang 3 estudyante ay natigilan. Nangangitim ang kanilang mukha. Nakanganga sila sa pagkabigla. Ang isang nagsalita kanina ay ngayong nahihiyang nagsasabing, Ito ay si Xu Jingming." Sa sandaling iyon ay ganap nang nabasag ang pagmamatas ng henyo ng elite training camp. Ang recording ay nagpapakita ng isang kumikinang na Xu Jingming na nagsasagawa ng isang napakalaking suntok na hugis dragon laban sa napakalakas na ayop. Habang nanonood ng proyeksyon, sina Lei Yanggang at ang 2 estudyante ay namamangha. Sinabi ng mga estudyante na ang aura ni Xu Jingming ay katumbas ng Storm Thunder Bear at nagtataka kung paano siya naging napakalakas ng napakabilis. Si Wu Guang ay humingi ng kanilang mga opinyon.
Sina Lei Yanggang at ang lalaking estudyante ay inamin na ang lakas ni Su Jingming ay napakalakas at hihigit sa imahinasyon at nagtatanong kung siya ba ay isang mid-rank tier 3 lamang. Ibinunyag ni Wu Guang na noong makilala niya ito, si Su Jingming ay nasa high rank tier 3 na. Nagulat ang lalaking estudyante, hindi makapaniwala sa napakabilis na pagunlad. Itinuro ni Lei Yanggang na ang isang high-rank Tier 4 na hayop ay madaling mapupuksa ang karamihan ng mga ability user na nasa parehong ranggo, at idinagdag ng lalaking estudyante na lalong hindi kapanipaniwala na natalo ni Su Jingming ito sa malapit na labanan. Upang bigyang katatwiran ng ganitong lakas, inisip ng lalaking estudyante na baka si Su Jingming ay isang espesyal na kaso ng haka-haka na baka paborito ng punong guro. Itinaboy ito ni Wu Guang at ipinaliwanag. Ang kalamangan ni Su Jingming ay ang kanyang hindi kapanipaniwalang talento bilang isang S-rank na ability user. Sina Lei Yanggang at ang lalaking estudyante ay nabigla nang malaman na isang freshman sa universidad ay maaaring maging high-rank tier 3. Kinumpirma ni Wu Guang na si Su Jingming ay isang lalaking gulang na first year na estudyante lamang. Napakasakit ito sa grupo. Napagtanto nila na bagaman ang kanilang average na edad ay mas mataas, ang isang taong gulang ay labis na nahuhusayan sila na nagpaparamdam sa kanila na sinayang nila ang kanilang taon ng pagsasanay. Makita ang kanilang mga ekspresyon na talunan, ipinaliwanag ni Wu Guang na hindi niya ipinakita ang video para hadlangan sila, kundi para hikayatin silang gawing pinakamataas na layunin si Su Jingming. Nagbukas ng isip. Sumang-ayon sina Lei Yanggang at ang lalaking estudyante na nagpapakita ng bagong pagpapasya. Humiling si Lei Yanggang ng kopya ng recording at plano ng instructor na i-upload ito sa panloob na webpage ng Martial Arts Hall. Gayunpaman, ang lalaking estudyante ay nagbanggit ng alalahanin. Napaalala sa kanya na malapit nang magsimula ang National University League. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakalimot, bumuntong hininga si Wu Guang at nagpasya na wag i-post ang video. Ipinaliwanag niya na kung makikita ito ng ibang mga universidad, titingnan nila si Su Jingming bilang target sa palaro. Nabanggit niya na ang Magic City University ay nasa pangalawang pwesto noong huling pagkakataon at binanggit na sa lakas ni Su Jingming, sila ay nasa magandang posisyon para labanan para sa unang pwesto. Pagkalipas ng ilang araw, nagising si Su Jingming sa tunog ng tumatawag na telepono. Nang mapagtanto na natulog siya ng 2 araw ng tuluyan, sinagot niya ang tawag kay Principal Ling. Binabalasihan siya na ang Heaven's Mandate Sect ay nag-aayos ng paghihingganti. Tiniyak ng punong guro na ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay protektado, ngunit hinihimok siyang durugin agad ang kanyang protective talisman kung makatagpo siya ng panganib, dahil malamang na siya ang pangunahing target. Tinanggap niya ang babala. Inisip niyang medyo ligtas siya dahil sa mahigpit na seguridad ng kanyang lokasyon at ang talisman, kaya naman nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Sa madilim na punong tanggapan ng Heaven's Mandate Sect, 2 tauhan na nakasuot ng hood ay lumuhod sa kanilang pangkalahatang pinuno. Inireport nila na ang bahagi ng Magic City ay nangangamba sa mabilis na paglago ng S-rank na freshman na Su Jingming at humihingi ng pahintulutan na patayin siya. Itinanong ng pinuno ng sect ang kanyang lokasyon at sinabi ng isang tauhan na pangalang Bluedale na si Su Jingming ay nagsasanay sa Thunder Secret Realm at hindi aalis doon sa ilang panahon. Inutusan ng pinuno ng sect si Bluedale na alisin si Su Jingming at sirain ang secret realm ng Thunder Martial Arts Hall. Masayang tinanggap ni Bluedale ito na ipinapahayag na nasisiyahan niyang manghuli ng henyong tao. Ang isa pang miyembro ay may kumpiyansa sa kanyang tagumpay. Bilang isang mid-rank tier 4 user, naniniwala siyang walang magiging mali kahit ang beast punong guro na si Ling Guang ay maki-intervene sa kanyang space type na kakayanan. Pabalik sa lungsod, naglalakad si Su Jingming sa isang masiglang palengke na nakadekora para sa parating na Spring Festival. Nakaramdam siyang lungkot na muli siyang mag-iisang magdiriwang ng pista. Inisip niya ang kanyang pag-unlad sa pagpapayaman. Binanggit na bagaman ang pagsipsip ng Thunder Crystal Core ay nagbigay ng malaking tulong, nakikita niya pa ring masyadong mabagal ang bilis ng pagpapabuti. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button
Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Upang makahanap ng mas mabilis na pag-unlad, dumating siya sa isang napakalaking skyscraper na kumikislap ng elektrisidad. Umaasa siyang hindi siya mabibiko ng pasilidad na ito, ang Thunder Tower. Naalala niya ang mataas na rekomendasyon ng kanyang senior brother na si Zhang Lo. Sa loob ng Thunder Tower, ipinakita ni Zhu Jingming ang kanyang credentials sa isang receptionist na nagsabi na ang kanyang S-Class Pass ay nagbibigay sa kanya ng oras na paggamit sa lihim de silid sa ikatlong palapag. Nagtataka siya kaya tinanong niya ang kahalagahan ng ikatlong palapag. Ipinaliwanag ng receptionist na ang tore ay may mga palapag at kung mas mataas ang palapag, mas maganda ang mga kondisyon para maobserbahan ang natural na kidlat. Nasiyahan si Zhu Jingming kaya nagpasisya siyang gamitin agad ang kanyang pass. Dumating siya sa ikatlong palapag. Pumasok siya sa lihim na silid. Sa una ay nalilito siya dahil walang nakikitang kidlat. Gayunpaman, ang hilaw na berdeng elektrisidad ay nagsimulang kumislap ng husto sa paligid ng silid. Nabighani si Zhu Jingming kaya inahabot niya ang kamay para hawakan ng enerhiya. Natukoy niya itong fundamental na anyo ng kidlat kaya umupo siya ng naka-cross-legged para mag-cultivate na binanggit na hindi tulad ng thunderstorm zone. Ang silid na ito ay nagpapahintulot sa kanya na maobserbahan ng malapit ang masising detalye ng elemento. Pagkalipas ng ilang oras, natapos ni Zhu Jingming ang kanyang sesyon na ramdam ang tagumpay. Ini-compute niya na kung makakapag-cultivate siya ng patuloy sa silid na ito sa mas mababa pang mga araw, maaabot niya ang kinakailangang husay para gawing likido ang kanyang kidlat. Nabigla siya nang may kumakatok sa sliding door. Maingat na sinabi ng receptionist na natapos na ang oras ng kanyang paggamit. Sabik na magpatuloy, tinanong ni Zhu Jingming kung paano mapapahaba ang kanyang oras. Ipinaliwanag ng receptionist na ang dagdag na oras ay dapat ipagpalit gamit ang Thunder Crystal Course. Gayunpaman, ang ikatlong palapag ay tumatanggap lamang ng Tier 4 na course. Ang isang low-rank Tier 4 core ay nagbibigay ng isang oras na paggamit at bawat dagdag na minor rank ay nagdaragdag ng karagdagang oras. Nagulat si Zhu Jingming sa napakamahal na halaga. Ini-compute niya na dahil ang isang low-rank Tier 4 core ay nagbebenta ng mahigit sa milyong grade currency, ang pagsasanay sa silid ay nagkakahalaga ng milyon bawat oras. Sinabi ng receptionist na maaari niyang gamitin ang Thunder Crystal Course para sa mga palapag na ika-4 hanggang ika-5. Gayunpaman, tinanggihan niya ito. Mas gusto niyang manatili sa ikatlong palapag. Nagulat ang receptionist nang ilabas niya ang dalawang high-level na Thunder Crystals na naging dahilan para humanga ang babae sa kanyang kayamanan. Ini-compute niya na ang dalawang course ay magbibigay sa kanya ng 6 na oras na pagsasanay. Nagtatakang tungkol sa tuktok ng tore, tinanong ni Zhu Jingming kung ano ang kailangan para ma-access ang mga palapag na mas mataas kaysa sa kanyang kasalukuyang naroroon. Ipinaliwanag ng receptionist na ang mga palapag na ika-1 hanggang ika-6 ay nangangailangan ng Tier 5 na course, habang ang mga palapag na ika-7 hanggang sa tuktok na ika-10 na palapag ay nangangailangan ng Tier 6 na course. Nasiyahan siya, humingi siya ng paumanhin sa pag-aabala sa kanya at nagpatuloy sa kanyang pag-cultivate. Pagkalipas ng ilang oras, sa labas ng Thunder Martial Arts Hall, naglalakad si Zhu Jingming kasama ang kanyang senior brother na si Zhang Lo. Nagbiro si Zhang Lo na dapat tratuhin siya ni Zhu Jingming ng pagkain sa susunod na pagkakataon. Inihiwaging na ang kanyang junior brother ay nakakuha ng 10 milyong halaga sa pagbebenta ng 4 na singsing at iba't ibang material mula sa hayop. Mabilis na sumangay si Zhu Jingming, ipinahahayag ang kanyang pasasalawat sa koneksyon na nagdulot ng magandang negosyo. Lumipat ang pag-uusapan tungkol sa kamakailanlang tagumpay ni Zhu Jingming. Nabanggit ni Zhang Lo na narinig niya mula kay Instructor Wu na pinatay ni Zhu Jingming isang high-rank Tier Storm Thunder Bear, sinasabing napakabilis ng bilis ng kanyang pag-unlad bilang isang freshman. Mapagpakumbabang tinanggihan ni Zhu Jingming ang papuri, iniuugnay niya ang kanyang tagumpay sa magandang talento. Hindi makapaniwala sa kanyang pagiging mapagpakumbaba, tinanong ni Zhang Lo ang kanyang mga plano sa Spring Festival at ang mas batang estudyante ay naglalayong bumalik sa Thunderstorm Zone at malamang na hindi babalik para sa pista. Pinuri ni Zhang Lo ang kanyang dedikasyon, ngunit pinayuhan siya na bumalik ng maikling panahon para sa pista.
Ipinaliwanag niya na ang Thunder Martial Arts Hall ay magdadaos ng auction na maaaring maglaman ng mga bagay na nakaka-interes siya. Ito ay nakuha ang pansin ni Zhu Jingming. Natukoy niya na ang kanyang kasalukuyang sandata ay hindi na sapat at nagpasya na ang auction ay maaaring maging perpektong pagkakataon para mag-upgrade ng sandata. Nang makumpirma ang kanyang interes, ipinangako ni Zhang Luo na magre-reserba siya ng pwesto para sa kanya. Nakapagdesisyon na sila. Nagpaalam si Zhu Jingming at umalis patungo sa Thunderstorm Zone. Samantala, sa isang komportableng kwarto sa ibang lugar, si Sekhok ay masayang nakaupo sa kama kasama si Jiang Quan. Masayang inihahayag niya ang kanyang plano na bisitahin ng Thunder Secret Realm sa panahon ng Spring Festival, lalo na para makita si Zhu Jingming. Masayang hiningi niya sa mas matandang babae na samahan siya. Tinanggap ni Jiang Quan ng nakayayang ngiti. Dito siya iniisip na tila nais ng kanyang kaibigan na ibahagi ang kumpanya ni Zhu Jingming sa kanya. 6 na araw ang lumipas. Kumikislap ang kidlat sa paligid ng Thunder Tower. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Sa loob, ipinasok ni Zhu Jingming ang isang kamaing Thunder Crystal Core sa babaeng receptionist at tinanong siyang kalkulahin ang kanyang oras sa ika-7th na palapag. Pagkatapos suriin ang mga core, ipinaalam niya na katumbas ito ng 37 oras na paggamit. Habang pinoproseso niya ang transaksyon, namangha ang receptionist dahil sa kanyang kabataan at kagwapuhan. Naiisip niya kung anong lakas ang kailangan upang makakuha ng 9 na Tier 4 na cores, isang bihirang makitang bilang. Tinanong ni Zhu Jingming kung maaari niyang hatiin ang oras ng paggamit at sinang-ayunan ng receptionist na pwede sa pamamagitan ng pag-swipe ng kanyang pass para ipapos ang kanyang timer na ikinatuwa niya. Sa hapon ng New Year's Eve, nakatutok si Zhu Jingming sa kanyang cultivation. Nang tumunog ang kanyang telepono, sinagot niya ang isang holographic video call mula kay Song Chu-yun na mapaglarong tinanong siya na hulaan kung nasaan siya. Pinagmasdan ng projection, kalmado niyang sinabi na nasa Thunder Secret Realm siya. Nang magtanong si Song Chu-yun kung paano niya nalaman, itinuro ni Zhu Jingming ang kumikislap na kidlat sa likod niya. Naintindihan ni Song Chu-yun ang kanyang pagkakamali at ipinaliwanag na nais nilang mag-ulat siya ni Jiang Chuhuan ngunit nakalimutan ang kanyang address. Nakita si Jiang Chuhuan na nakasama. Nagtanong si Zhu Jingming kung kasama ba si senior sister Jiang Chuhuan. Lumapit si Jiang Chuhuan sa frame na may mapagbiro ng ngiti. Pabiro niyang tinanong kung hindi siya tinatanggap. Malugod nilang tiniyak na tatanggapin sila at hiniling ang kanilang lokasyon upang sunduin sila. Sinunod ni Zhu Jingming ang payo ng receptionist. Iniswipe ang kanyang pass upang ipapos ang kanyang timer. Habang naglalakad palabas, inanunsyo ng isang automated system na may sobrang 4 na oras at kalahati pa siya. Nag-alala si Zhu Jingming kung sapat na ito para maintindihan ang pag-liquefy ng kanyang kidlat. Napag-isipan niya na kung magsasawa siya, kailangan niyang bumalik sa Thunderstorm Zone upang kumuha pa ng course. Dinala ni Zhu Jingming sina Song Chu-yun at Jiang Chuhuan sa kanyang tirahan, isang marangyang modernong bila na may malaking outdoor pool. Sa loob, nagulat sila sa kanyang mabilis na pag-angat ng cultivation. Napansin ni Song Chu-yun na 18 araw lang ang lumipas, ngunit tumaas na ulit ang ranggo niya. Nagsimulang magpakumbaba si Zhu Jingming at ipinaliwanag na nakatagpo siya ng panganib sa pagsasanay kaya nagkaroon siya ng panalong pag-akyat sa mataas na ranggo ng Tier 3. Dramatically, hinakap ni Song Chu-yun ang kanyang noo. Nagrereklamo na nakakapiko ng pagkukumpara niya kumpara sa paglago niya. Mapaglarong pinagtatawanan niya ang posibilidad na maging Tier 7 Grandmaster siya pag-graduate. Nag-shift si Zhu Jingming sa usapan. Tinanong kung magkano ang kanilang ginastos sa kanilang mga pass. Ibinahagi ni Song Chu-yun na bumili sila ng B-class passes na makakapag-stay ng 2 araw sa halagang 1,000 credits bawat isa. Nagulat si Zhu Jingming sa halaga at kinuwenta na ito ay katumbas ng 10 million sa Great Asia na pera. Nag-alok si Zhu Jingming sa mga babae ng pagpipilian sa 2 silid sa ibabaw. Tinanggihan ni Song Chu-yun ang alok. Pinili nilang mag-share na lang ng 1 silid. Sabi niya, mag-ayos na kayo at papasyalan ko kayo sa pagkain. Ngulit iginis ni Song Chu-yun ng isang tradisyonal na New Year's Eve dinner sa bahay na magluluto sila. Nagpakita si Jiang Chuhuan ng isang nakatutok na kumpol ng mga sariwang sangkap na dala nila.
Nagduda si Xu Jingming kung marunong ba silang magluto, ngulit buong kumpiyansang sinabing eksperto sila sa pagluluto. Natuwa si Xu Jingming at sinabing magpapahinga na lang siya at tutulungan niyang dalawang master chef. Sa huli, nagpunta sila sa kusina. Mamaya pagkatapos kumain, nakaupo si Xu Jingming sa mesa, busog na busog at nakangiti. Ang mga plato ay punong-puno at isang bote ng alak ang nakalagay sa mesa. Hinimas niya ang kanyang tiyan at pinuri ang kanilang mahusay na pagluluto. Tinanggap nila ang papuri ng may galak. Sa biglang-bigla, sumabog ang mga fireworks sa labas na nakuha ang atensyon ni Song Chu-yun. Natuwa siya at sinabing pumunta sila sa rooftop para kumuha ng larawan bilang alaala. Tumanggi muna si Xu Jingming sa naunang pagtanggi, ngunit pumayag din siya sa huli. Sa terrace, nanood ang tatlong magkakaibigan sa isang kamanghamanghang palabas na fireworks. Pinanood ni Song Chu-yun na nakataas ang kanyang telepono at nagsalo-salo sila sa isang masayang larawan. Sa ningning ng mga ilaw, ngumiti si Xu Jingming ng malambing nang maisip niya ang pagbabago ng kanyang buhay mula nang makuha ang kanyang system. Nagpapasalamat siya na nakaranas siya ng isang dakilang New Year's Eve at kasama ang mga kaibigan. Ngayon, sumunod na araw, nagtungo ang grupo sa Thunder Martial Arts Hall. Humingi si Xu Jingming ng paumanhin dahil sa pagdala nila sa auction sa unang araw ng bagong taon. Pabiro sinati siya ni Jiang Chuhuan habang sinabing pumasok siya nang may intensyong bumili ng equipment. At ni Song Chu-yun naman ang sinabing plano niyang pumunta upang bumili ng mga kailangang equipment. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Habang naglalakad sila sa hall, nakasalubong nila si Zhang Lo. Tinanong si Zhang Lo kung sino ang kanyang mga kasama at ipinakilala ni Xu Jingming ang kanyang mga kaibigan na sina Song Chu-yun at Jiang Chu-swan mula sa Magic City University. Magiliw na nilapitan sila ni Zhang Lo at nang makipag-usap, nag-iisip siya sa ilalim ng kanyang isip na nabighani sa kagwapuhan ng kanyang junior. Nag-alok siyang tutulungan sila sa pagkuha ng kanilang mga ticket, kaya't nagpasalamat si Xu Jingming. Biglang naigat ang usapan nang may isang grupo ng mga eleganteng nakasuot na tao. May isang lalaking pinupuri ng malakas si Sister Li Wanyang, ang pink-haired na babae, dahil sa madali niyang nakapasok sila sa auction at pinasaring ang mga nagbabayad ng milyong-milyong halaga para sa pass. Natawa ng mainit si Li Wanyang. Tinawag ang sino mang magbabayad sa ganoong halaga na sucker. Tinanong ni Song Chu-yun kung saang pamilya siya nagmula. Ipinaliwanag ni Jiang Chu-swan na siya si Li Wanyang, anak na babae ng Li family, ang nangungunang pamilya sa 6 na pamilya sa Secret Realm. Binanggit niya ang background ng pamilya na ang kanyang ama ay honorary vice master ng Thunder Martial Arts Hall at ang kanyang kapatid ay nasa rurok ng tier, kaya medyo makikita na ang kanyang kayabangan ay hindi na nakakagulat. Nang marinig ito, naintindihan ni Xu Jingming na may katwiran ang kanyang ugali. Binanggit ni Jiang Chu-swan na ang kanyang kapatid na si Li Lang-en ay may hawak ding sandata pero isang enhancement type user. Pagkatapos, dinala sila ni Zhang Lo sa isang malaking doble-dobleng pinto at tinanggap sa Thunder Secret Realm Auction. Sa loob makikita ang isang malawak na medyo madilim na may kilusan na mga upuan na nakaharap sa isang maliwanag na entablado. Sinabi ni Zhang Lo na ang Spring Festival Auction ay may higit 8 matataas na opisyal na may liquid assets na lumalampas sa 100 milyon. Naupo sila at ipinaliwanag ni Zhang Lo ang proseso. May electronic screen sa bawat armrest upang mag-input at mag-confirm ng bid bago tumalikod ang kamay upang formal na makabid. Inanyayahan ni Zhang Lo ang kanyang junior na silipin ng catalog na ginawa ni Xu Jingming. Habang binubrowse ito, namangha siya sa 108 item mula sa kakaibang mga bulaklak hanggang sa resources na S-Class. Binanggit ni Zhang Lo na nakapagtakip ang mga items sa S-Class pero sinabing iyon ang pinakaangkop dahil hindi kaya nilang bumili ng mas mataas at pumayag si Xu Jingming. Ngayon, nakaupo sa tabi nila si Song Chu-yun at nagtatanong kung meron siyang nakita na gusto niya. Sumagot siya na interesado kahit bahagya, ngunit mas gusto niya munang hintayin ang pagpapakilala ng host. Habang nagsimula ang auction, nagpasok siya ng kanyang isip sa 2 item, isang S-Class Chingo Black Dragon Spear na nagsimula sa 500 million at isang bundle ng 5 Tier 4 low-rank Thunder Crystal Cores na nagsimula sa 40 million, isang malaking makakatipid sa paghahunt. Sa entablado, tinanggap ng host ang kanyang mga tao at ipinakilala ang unang item,
isang 30-year-old A-class frostgrass na kayang patasin ang espiritu ng sino man sa ibaba ng Tier 5 na nagsimula sa 20 million. Mabilis na umaakyat ang mga bid at umabot sa higit 22 million. Pagkalipas ng isang oras, naabot ang ipa-36 na item, ang bundle ng 5 Tier 4 low-rank Thunder Crystal Cores na nagsimula sa 40 million. Mapayapang nagpasok si Xu Jingming ng bid sa kanyang armrest. Tinanggap ng host ang kanyang bid, upuan numero 0310 na 40.1 na milyon. Ngunit pinapaboran ang mga cores, mabilis na tumaas sa mahigit 41.8 na milyon. Nakita ang matinding labanan na pagtanto ni Xu Jingming na parang sobrang dami ng nakikipagkompetensya sa item. Sa palagay niya, ang tanging paraan ay itaas ng todo ang presyo upang takutin ng ibang bidder na umatras. Nisikil ni Xu Jingming ang kompetisyon sa agresibo niyang pagbid ng 41 na milyon para sa bundle ng 5 Tier 4 Thunder Crystal Cores. Inanunsyo ng babaeng auction host ang presyo na binabanggit kung gaanong bihira para sa mga cores na ito na ibenta sa publiko. Matapos tawagin ang presyo ng 3 beses nang walang tugon mula sa mga tao, tinapos ng host ang bintahan. Bahagyang nagulat si Xu Jingming na napakadali niyang nakuha ang item. Sa tabi niya, ipinaliwanag ni Zhang Lo na ang mga pangunahing pamilya at ang Thunder Martial Arts Hall ay may sariling supply ng mga cores na nagiiwan lamang ng mga independyenteng mandirigma upang bilhin ang mga ito. Idinagdag niya na ang biglaang 5 milyong pagtaas ng presyo ni Xu Jingming ay natural na nagpatakot sa natitirang mga kakumpetensya. Nang tanungin ni Zhang Lo kung bakit hindi na lang siya nangaso para sa mga ito upang makatipid ng pera, inihayag ni Xu Jingming na ang kanyang lightning proficiency ay malapit nang magkaroon ng tagumpay at gusto niyang kumpletuhin ang proseso sa isang tuloy-tuloy na sesyon. Nagulat at pinagpapawisan, tinawag ni Zhang Lo ang kanyang junior brother na halimaw dahil sa mabilis na pag-abot sa liquefying realm na binabanggit na siya mismo ay halos isang senior na makamit niya ang parehong tagumpay. Pagkalipas ng 2 oras, umabot ang auction sa ika-100 na item nito. Ibinunyag ng babaeng auction host ang isang S-class na sandata, ang Flowing Cloud Golden Edge Spear na gawa ng Artifact Master Masiyon. Detalyado niyang inilarawan ang konstruksyon nito na itinampok ang espesyal na Carmere alloy shaft at ang napakatigas na S-Class Extreme Edge alloy spearhead. Nagbulbunan ng mga tao sa pagkamangha sa obra maestra at sa mga premium na materyales nito. Ngumiti si Xu Jingming sa basiyahan. Alam niyang ang Carmere alloy ay tumataas ang timbang kapag in-inject ng ability energy. Kinumpirma ito ng host na sinasabing ang sibat ay maaaring umabot ng maximum na timbang na 100 tonelada bago buksan ng pagbid sa 500 milyon. Agad na nagliparan ng mga bids sa buong silid, mabilis na itinulak ang presyo lampas sa 530 milyon. Umaasang maulit ang kanyang nauunang tagumpay, kaswal na itinaas ni Xu Jingming ang kanyang kamay at gumawa ng malaking pagtalon. Nagbid ng 600 milyon. Gayunpaman, ang taktika ay hindi nagawang pigilan ng mayayamang dumalo. Patuloy na umalaglaw ang mga bid sa bulwagan, mabilis na itinulak ang presyo patungo sa 630 milyon at higit pa. Napagtanto na hindi niya basta-basta matatakot ang kompetensya para sa isang lubhang coveted na item, nagpasisya si Xu Jingming na umupo at magmasid sandali. Sa loob ay tinutukoy ni Li Wanyang kanyang pangunahing kalaban para sa sibat. Tiwala sa kanyang katayuan, naglagay si Li Wanyang ng isang commanding bid na 630 milyon. Sa loob ay tinuya ang ideya na may sino man ang maglakas loob na makipagkompetensya sa kanyang makapangyarihang pamilya, Li. Mabilis na namagitan ng babaeng auction host, mahigpit na pinapaalalahanan si Li Wanyang na ipinagbabawal ng mga patakaran ng auction na ang mamimili ay magsalita para matakot ang iba. Nagbawala siya na anumang karagdagang paglabag ay magreresulta sa agarang pagkansela ng kanyang mga karapatan sa pagbid. Napilitang sumunod, nagpakawala si Li Wanyang ng galit na tingin kay Xu Jingming at inilagay ng bid na 650 milyon. Sinalubong niya ang tingin niya ng walang pag-aalinlangan. Agad na bumawi si Xu Jingming ng 660 milyon.
Sabay na huminga ng malalim ang mga tao sa kanyang katapangan. Hanga sila sa kanyang pagpapahayag na hadyang pukirin si Li Wanyang at isagpalakiran ng paghihiganti nito sa kanyang pamilya. Nansa ibig na aantay ang lumalalang labanan. Nanginginig sa galit, kinumkum ni Li Wanyang ang kanyang mga kamao. Sa loob ay nangingilan siya, galit na may sino man ang buoong binabaliwala ang kanyang katayuan na binabanggit na hindi pa niya nararanasan ng ganito kalantad na kawalang galang mula nang umabot sa tuktok ng Tier 6 ang kanyang ama. Hindi na tinag sa tumataas na tensyon. Mahinaw inihayag ng host ang 660 million bid sa sahig. Ngumingiti ng may masamang hangarin, itinulak ni Li Wanyang ang bid sa 670 milyon. Determinadong subukan ng mga limitasyon ng pinansyal na kapangyarihan ng kanyang kalaban, napagtanto na maaaring maubusan siya ng pondo kung magpapatuloy ang bidding war, bumaling si Xu Jinping sa kanyang mga kasama na sina Song Chuko at Yang Chuan upang humingi ng pautang. Kaswal na inalok ni Song Chuko sa kanya ang 500 milyon habang si Yang Chuan ay kasing dali lang na nag-alok ng 1 bilyon na binabanggit na madali niyang mapapalipat ang kanyang pamilya ng mas marami kung kinakailangan. Numiti ng may pasasalamat, tiniyak ni Xu Jinping sa kanila na iyon ay sapat na. Nangangatwiran siya na kung ang presyo ng isang standard na S-class na sandata ay lumampas sa 1 bilyon, mas magiging cost-effective na kumuha na lamang ng isang artifact master upang gumawa ng custom na isa. Nakaupo sa tabi nila si Zhang Luo ay lubos na natigilan. Pinagpapawisan siya ng husto habang sa loob ay humahanga siya sa labis na kayamanan ng mga kasama ng kanyang junior brother. Nagulat na madali nilang may babato ang daan-daang milyon. Hindi na tinag sa lumalalang gastos, kaswal na itinulak ni Xu Jinping ang presyo sa 830 milyon. Nagkaroon ng mabilis na bidding war pagitan niya at ni Li Wanyang na ang presyo ay nagpalit-palit hanggang sa tiwala na naglagay si Xu Jinping ng bid na 830 milyon. Nangingining sa galit, pinilit si Li Wanyang ng kanyang babaeng kasama na huminto dahil lampas na sila sa budget at ang pagtulak nito lampas sa 1 bilyon para lang inisin siya ay hindi sulit. Nagninignit ang kanyang mga ngipin. Nagpasya si Li Wanyang na umurong. Nagbabanta na meron siyang ibang paraan upang harapin siya. Nang walang karagdagang mga bid, hinampos ng auctioneer ang kanyang gavel, tinapos ang bentahan kay Xu Jinping. Ipinakita niya na ang 830 milyon ay nasa katanggap-tanggap pa ring saklaw, umaasang premium na sandata ay tumugma sa presyo nito. Pagkalipas ng kalahating oras, ipinagkaloob ng babaeng auction host kay Xu Jinping ang kanyang kabuuang bill, ang 5 Thunder Crystal Cores at ang S-Class na sandata na may kabuuang halaga na 874 milyon. Inanyayahan siyang suriin ang mga items bago tapusin ang transaksyon. Inabot ni Xu Jinping at hinawakan ng madilim na metal na shaft ng sibat. Agad ang kanyang gintong kidlat ay kumikislap ng ligaw sa paligid ng sandata na ganap na nakakasabay dito. Lubos na nasisiyahan sa conductivity at timbang ng sibat, iniabot niya sa host ang kanyang card upang kumpletuhin ang pagbili. Samantala, sa isang marangyang pribadong lounge, ipinatawag ni Li Wanyang ang isang matandang retainer na nagngangalang Uncle Li at ang dalawa niyang nakasuot na subordinate. Nagningangalit pa rin sa kahiyaan, diretsahan niyang inutusan silang patayin ang lalaking nag-outbid sa anya at kunin ang lahat na kanyang kagamitan. Nang tinanong ni Uncle Lee ang mga detalye, inihayag niya na naimbestigahan niya ang kanyang background. Ang pangalan ay Xu Jinping, isang Tier 3 high-rank student na gumagamit ng pass mula sa Magic City Ability University. Maingat na imununggahan ni Uncle Lee na imbestigahan nila pa ito dahil kabilang siya sa isang prestigyosong universidad. Ngulit binaliwala ni Li Wanyang ang kanyang alalanin. Itinuro niya na madalas bumibisita ang mga estudyante sa Thunder Secret Realm at inutusan niya silang maghintay hanggang sa pumasok siya sa danger zone upang tambangin siya. Gumiti siya ng may kasamang kalupitan. Nangangatuwiran na ang mga mababangas na hayop sa loob ng kaigligan ay lalamunin ng kanyang bangkay sa loob ng ilang oras na walang iiwanang ebidensya ng kanilang krimen. Binanggit niya rin ang pagbabago ng anyo ng ninakaw na S-Class na sibat ng ilang bagong pintura at mga pagbabago ay maliit lamang ang koste. Sumunod sa kanyang lohika, inutusan ni Uncle Lee ang kanyang 2 tauhan na agad bantayan ng papasukan sa Thunder Secret Realm at mag-report sa mangsalig na lumitaw si Xu Jinping. Inutusan ni Li Wanyang na ipaalam sa kanya kung handa na silang sumalak dahil iginiit niya na sasama siya upang personal na mapanood si Xu Jinping na magsisi sa kanyang paglaban sa kanya. Pagbalik niya sa kanyang tirahan, sinubukan ni Xu Jinping ang kanyang bagong acquired na S-Class Flowing Cloud Golden Edge Spear.
Hinawakan ng diamond shaft, humahanga siya sa pambihirang balanse at pakiramdam nito. Naalala na ang special na Carmer alloy ng sibat ay maaaring maabot ang maximum na timbang ng 100 tunyada, nagpasya siyang i-inject ang kanyang gintong abilidad ng buong kalakasan upang makita kung gaano kabigat ito. Idinaan niya ang kanyang gintong electrical energy direkta sa sandata, agad ang timbang ng sibat ay tumaas ng mahusto. Ganap na hindi inaasahan ng makapangyarihang pasanin, nahirapan si Xu Jingming na manatili sa kanyang pagkakarhawak. Bumagsak ng mabigat sa isang tuhod habang ang dulo ng sibat ay bumagsak sa sahig. Nahihirapan sa pagsisikapan. Kinalkula niya na ang kanyang kasalukuyang pisikal na limitasyon sa pagbubuhat ay humihigit sa 5 tonyada. Dahil muntikan ng madulas ang sandata sa kanyang mga hawak, tinansya niya na ang pag-i-inject ng kanyang buong kalakasan ay nagdulot ng pagtaas ng base weight ng sibat na 8 kilo sa higit 6 na tonyada. Ang saglit na napatalaking pagbabagong ito ay nagdulot ng isang tactical na ideya sa kanyang style ng pagkikilaban. Bumalik sa kanyang pagkakatayo, gumawa ng steady combat stance si Xu Jingming at inihanda ang sibat. Itinupad ng isang malawak na pababang hampas. Ang intensive na puwersa ay nagbasag sa mga sahig na gawa sa kahoy na ilalim niya sa mga splinters. Ngumiti ng may tiwala, nangangatwiran na kung iwi-withdraw niya ang sibat sa kanyang normal na timbang para bumuo ng bilis at biglang i-inject ang kanyang abilidad bago ang impact upang dagdagan ng timbang sa 6 na tunyada, ang kombinasyon ng nakakatakot na momentum at purong masa ay malupit na dudurusin sino kalaban. Nakatayo sa gitna ng mga labi ng kanyang basag na sahig, kinilala niya na ang kontrol ng momentum pagkatapos ng saglit na pagtaas ng timbang ay medyo mahirap pa rin. Kinikilala ang sibat bilang isang napakalaking samdatang pamatay, nagpasya siyang bumalik sa thunderstorm zone para sa dedicated na training sa mga salig na umalis ang kanyang mga kaibigan. Tanhali, nagpaalam si Xu Jingming sa dalawa niyang kaibigan sa pamamagitan ng pagkaway. Ngumiti si Song at sinabing magkikita ulit sila. Habang ipinaalala naman ni Zheng na kapag bumalik na sila sa paaralan, kailangan niyang maglaan ng oras para gabayan silang dalawa sa pagsasanay. Tumanggo si Xu Jingming na may ngiti. Nagpasalamat sa kanila sa paglaan ng oras para samahan siya. Nagkasundo silang tatlo na magkikita ulit sa simula ng bagong semester. Dahan-dahang lumayo ang pulang sasakyan mula sa lugar. Nanatili si Xu Jingming na nakatayo roon at patuloy na kumakaway hanggang tuluyang nawala sa paningin ang mga figura ng kanyang dalawang kaibigan. Hinigpitan ni Xu Jingming ang kanyang mga kamao. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Napagdesisyonan na niyang samantalahin ang bawat minuto. Sa kasalukuyan, wala pang 1 linggo ang natitira para manatili siya sa loob ng Secret Realm. Kaya ang pinakamadali ang gawain ngayon ay pumasok sa Thunderstorm Zone at mangolekta ng sapat na Thunder Cores. Sa isang nakatagong sulok malapit doon, may isang lalaki na lihim na nagmamasid sa bawat galaw ni Xu Jingming. Sa pamamagitan ng communication device, mabilis niyang iniulat kay Li Wening na handa na ang target na pumasok sa Thunder Zone at pinapabilis niya ito. Sa loob ng isang marangyang kwarto, nakahiga ng komportable si Li Wening sa malambot na sopa, nakasuot ng nakakaakit na itim na damit. Nang marinig ang ulat, ngumiti siya ng mayabang at sinabing darating agad siya. Tumayo siya at naghanda para umalis upang isagawa ang kanyang plano. Napansin ito ni Li Xianglin, ang kapatid na lalaki ni Li Wening. Tinanong niya kung saan ito pupunta. Lumitaw ang masamang kislap sa mga mata ni Li Wening. Inamin niyang pupunta siya para kunin ang birthday gift na maingat niyang inihanda para sa kanyang kapatid. Si Li Xianglin na may mapanlinlang na itsura at nakaslick back na light purple na buhok, ngumiti at sinabing labis din siyang sabik na makita ang special na gift na iyon. Samantala, sa loob ng kagubatan sa Secret Realm, ipinapakita na ni Xu Jingming ang kanyang nakakatakot na lakas. Sa isang malakas na suntok ng kanyang sibat, itunuhog niya ang isang halimaw diretso sa lupa. Nagkalat ang dugo sa paligid. Bigla siyang tumigil at tumingin ng matalim sa mga palumpog sa likuran niya. Sa malamig na boses, sinabi niya, "Matagal ka nang sumusunod sa akin. Oras na para magpakita ka." Lumabas sina Li Shu at 2 bodyguard na nakaitim mula sa kanilang pinagtataguan. Hindi pinigilan ng lalaki ang papuri. Hindi nakakagulat na tinuturing kang henyo ng Maddu si Xu Jingming. Kahit level 3 ka pa lang, kamangha-mangha ang iyong perception. Bahagya na lang nakunot noo si Xu Jingming. Sinabi niyang hindi niya kilala ang mga ito at diretso niyang tinanong kung bakit siya sinusundan. Sa oras na iyon, lumitaw din si Li Wening na mayabang ang dating. May pang-aasam na sagot siya. "Kung hindi mo kilala ang aking mga bodyguard, sana naman kilala mo ang aking pagkatao." Sa attitude ng kausap, agad na nahulaan ni Xu Jingming ang layunin nila
at prangkahang tinanong kung gusto nilang agawin ng kanyang S-rank weapon ang Luyan Golden Wind Spear. Hindi itinatanggi ni Li Wening. Sinabing hindi lang yun ang gusto niya kundi pati na ang buhay ni Xu Jingming. May pang-aasar pa siyang sinabing, kung hindi ka tutol, baka mapabilang ka pa sa aking harem dahil sa gwapong mukha mo. Dumilim ang mga mata ni Xu Jingming sa malamig na boses. Tinanong niya, talaga bang ganito ka kalupit na wala kang iiwan na landas para mabuhay ang iba? Tinignan siya ni Li Wening ng may intensyon sa pagpatay. Malamig niyang sinabi na sa mundo ng malalakas, walang karapatang magsalita ang mahina. Inutusan niyang lumuhod si Xu Jingming at humingi ng tawad. Kung gagawin niya iyon, bibigyan niya ito ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, ipaparamdam niya ang pinakamalaking sakit, parang hihiwain ng piraso-piraso hanggang mamatay. Galit na galit si Xu Jingming. Agad niyang inactivate ang Heavenly Thunder. Nagsimulang magkalat ang mga kidlat sa paligid ng katawan ni Xu Jingming. May pang-aasar na tono, inulit niya ang mga salita nito pabalik. Malamig niyang sinabi na sumasang-ayon siya. Sa harap ng malakas, walang karapatang talagang magsalita ang mahina. Sumabog ang kapangyarihan mula sa katawan ni Xu Jingming. Naguunahang kidlat ang pumapalibot sa kanya. Tumayo ang kanyang buhok at nagniningning siya ang buhong katawan parang Diyos na bumaba mula sa langit kasabay ng kulog. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Ngumiti ng mahina si Xu Jingming at sinabing halatang hindi nila lubos na naimbestigahan ang kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang tinanong kung sino sa kanila ang talagang malakas. Sa harap ng nakakatakot na pagbabagong iyon, natumbang pabalik si Li Wening sa takot. Natigilan siya at hindi makapaniwala sa nakikita. Nagtatanong kung ano ba itong nangyayari. Tinignan ni Xu Jingming ang mga bodyguard ng may pang-aasar. Malamig niyang sinabi, 2 mid-level 4 at 2 low-level 4 lang kayo at nangangarap kayong patayin ako. Binigyan pa niya sila ng pagkakataon. Sabay-sabay kayong umatake. Naramdaman ni Li Xu ang labis na pressure. Agad niyang naintindihan na wala na sa kontrol ang sitwasyon at mabilis na inutusan ng lahat ng bodyguard na umatake ng sabay-sabay. Itinaas ni Xu Jingming ang kamay na puno ng kidlat patungo sa langit. Kumikinang ang kanyang mga mata ng gintong liwanag na puno ng otoridad habang ina-activate ang Divine Thunder State. Malamig na hatol ni Xu Jingming, mamatay kayo. Sa isang saglit, bumagsak mula sa langit ang isang nakakatakot na kidlat na nilamon ang lahat ng sumugod. Sumabog ang kulog sa hangin, nayanig ang buong kagubatan. Ang puting shockwave mula sa kidlat ay nagpalipad sa lahat at nag-iwan ng nasulog na mga bakas sa lupa. Nakatayo si Li Wening na natigilan sa takot. Nakita niyang nawasak sa isang saglit sina Li Xu at buong Elite Guard Squad. Agad niyang naisip na kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang tumakas agad. Pero sa sobrang gulat, natisod siya at natumbang patagilid. Hindi angkop ang kanyang high heels para tumakbo sa makapal na kagubatan. Dahan-dahang lumapit si Xu Jingming na parang kamatayan na papalapit sa biktima. Tumayo siya sa ibabaw ng nanginginig na babae at malamig na sinabi, "Ikaw naman ngayon." Nakaupo sa lupa si Li Wening na nanginginig habang tinatanong kung sino talaga si Xu Jingming at bakit may ganitong nakakatakot na kapangyarihan. May pang-aasar na sagot si Xu Jingming. Simpleng estudyante lang siya ng Mado University, ang mismong taong sinubukan nilang patayin para lang maagap ang kanyang kayamanan. Na-realize na malapit na ang kamatayan, agad na nagmakaawa si Li Wening. Inamin ang kanyang kasalanan at sinubukang suhulan si Xu Jingming ng 10 billion na cash at nangako pang tutulungan siyang makalabas ng ligtas. Nang hindi gumana ang pera, walang hiyang lumipat siya sa paggamit ng kagandahan para maengganyo si Xu Jingming. Nangako siyang personal na maglilingkod sa kanya at mayabang na sinabing hindi siya mas mababa sa 2 babaeng laging kasama nito. Tinignan ni Xu Jingming ng may suklam. Sinabi niyang dalisay ang kanyang 2 kaibigan, samantalang ang katawan nito na nabubulok na dahil sa kalaswaan at droga ay hindi maihahantulad. May diretso pa siyang sinabing malakas siyang obsesyon sa kalinisan, kaya kapag tinitignan niya ito, puro kadiri at dumi lang ang kanyang nararamdaman. Sa sobrang kahiyan, biglang lumabas ang tunay na baliw na ugali ni Li Wening. Sumigaw siya ng mga banta. Kung hindi siya pakakalawagan, papatayin niya ang buong pamilya ni Xu Jingming. Bubunutin ang balat nito at pupunitin ang mga ugat bilang paghihilanti.
Binalawanan pa na kapag namatay siya roon, siguradong ipaghihiganti siya ng kanyang kapatid at ama. Sa pagsagot sa mga banta, muling nagtipon ng kidlat sa kamay ni Xu Jingming. Malamig niyang sinabi, "Hindi mo na babalikan ng buhay. Sige, tutuluyan ko na ang kahilingan mo." Sa sumunod na sandali, bumagsak mula sa langit ang isang malaking halimo ng kidlat diretso sa posisyon ni Li Wening. Dumidugog ito at ginawang abo ang lahat sa paligid niya. Tumalikod si Xu Jingming at abalis. Sa isipan, naisip niyang nangangailangan ng mga gustong pumatay sa iba, kaya dapat laging handa na baka sila mismo ang mapatay. Nag-decide din siyang hindi kunin ng spatial ring nito dahil alam niyang madalas maglagay ng tracking device ang mga mayayamang pamilya sa mga personal na gamit. Sa loob ng isang maringgal na mansyon, biglang tumunog ang malakas na alarm sa buong hallway. Inanunsyo ng automated system na ang bracelet number 003 ay nakitang tumigil na ang tibok ng puso at nawala na ang lahat ng vital signs. Agad na tumayo si Li Xiangling sa sopa na gulat. Sa kanyang pangamba, napagtanto niyang ang bracelet number 003 ay ang suot ng kanyang kapatid na si Li Wening. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Sumigaw siya sa galit at tinanong kung sino ang may tapang na pumatay sa kanyang kapatid. Agad niyang inutusan ng mga tauhan na ilak agad ang lokasyon ni Wening para malaman kung saan nangyari ang insidente. Nervyos na iniulat ng tauhan na nawala na ang signal ng bracelet. Ang huling naitalang lokasyon ay sa outer edge ng Thunder Zone. Hindi makapaniwala si Li Xiangling. May hinala siyang binulong. Hindi ba sinabi ni Wening na kukunin niya ang birthday gift ko? Bakit mangyayari sa kanya yun doon? Maya-maya, hiniling ni Li Xiangling na tawagan agad ang team ng bodyguard ni Wening. Gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa nila at nasaan sila. Pero ang sagot na natanggap niya ay agad na nagpabigat sa hangin sa kwarto. Nanginginig na iniulat ng tauhan na nawala rin ng lahat ng signs of life ng 4 na miyembro ng bodyguard team at imposible na ang komunikasyon sa pamamagitan ng kanilang smart bracelets. Unti-unting lumitaw ang mga ugat sa mata ni Li Xiangling na namumula sa galit. Punong-puno ng intensyon sa pagpatay, iniisip niya kung sino ang makakapatay kina Li Shua at buong elite bodyguard squad nang walang makapagpadala man lang ng babala. Hindi niya mapapatawad ang dugong ito. Nervyos na nagpatuloy ang ulat ng tauhan. Baka umabot na sa peak ng level 4 ang pumatay. O baka underestimate lang nila ang kalaban kaya naging ganito ang resulta. Binigyang diin din na lubhang maingat ang pumatay. Hindi man lang hinawakan ng spatial rings, kaya napakahirap i-trace ang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng ebidensya. Tinanong kung dapat bang iulat agad sa pamilya head, tumigas ang ekspresyon ni Li Xiangling at agad na tinanggihan. Ipinaliwanag niyang 6 na araw nang nakakulong sa closed-door cultivation ng kanyang ama para mag-breakthrough sa level 7 Grandmaster at hindi dapat maistorbo sa kritikal na sandali. Pagkatapos, inutusan niya ang mga tauhan na mabilis na maghanap ng karagdagang bakas tungkol sa mga recent movements ni Wening. Matapos ang ilang oras ng investigasyon, bumalik ang tauhan na may ulat tungkol sa mga recent conflicts ni Wening, mula sa argumento nila sa Wong family hanggang sa pagpasok niya mag-isa sa Thunderstorm Zone. Partikular na binanggit ang pangyayari 2 araw na nakalipas. Sinubukan ni Wening na bilhin ng isang S-rank spear para kay Li Xiangling, pero inagaw ito ng ibang tao sa malaking halaga. Nang marinig ang detalye tungkol sa spear, agad na pinutol ni Li Xiangling at tinanong kung sino ang taong iyon. Mabilis na ibinigay ng tauhan ng impormasyon. Si Xu Jingming, estudyante mula sa Mado University na gumamit ng S-rank access pass para makapasok sa Secret Realm. Dagdag pa na si Xu Jingming ang 2037 provincial pop scorer na may S-rank ability potential, kahit level 3 pa lang siya ngayon. Nang marinig yon, agad na sinabi ni Li Xiangling na si Xu Jingming ang pumatay. Dahil minsan nang nanumpa si Wening na kahit anong mangyari, makukuha niya ang gift na iyon para sa kanya. May pag-aalala na nagpaalala ang tauhan na ang pagharap sa isang S-rank genius ay maaaring magdala ng malaking gulo sa pamilya. Pero puno na ng pulang puot ang mga mata ni Li Xiangling. Binabaliwala ang lahat ng payo at malamig na sinabi, ang dugo ay babayaran ng dugo. Sa paningin niya, baguhan lang si Xu Jingming. Gaano man kahusay na henyo ang kalaban, ang pagpatay sa kanyang kapatid ay hindi mapapatawad na krimen at siya mismo ang magpaparusa rito sa pamamagitan ng buhay nito.
Agad na lumabas si Li Xianglin sa kwarto. Bago umalis, inutusan niya si Uncle Quan na samahan siya at i-intercept ang target sa exit ng thunderstorm zone. Malamig pang sinabi na kung hindi niya kayang personal na patayin ng lalaki, si Uncle Quan ang dapat tumulong para matupad ang kanyang paghihiganti. Samantala, bumalik kay Su Jingming. Matapos alisin ng mga humarang sa kanya ay ipinagpatuloy niya ang pangangasa ng mga halimbaw. Umupo siya para magpahinga sa tabi ng bangkay ng isang halimbaw, hawak ng isang nakikisilaw na Purple Thunder Core. Nakikita niyang lubos na nasisiyahan. Patuloy na nagpapakita ang notification ng system. Napatay niya ang 17 Level 4 Thunder Beasts, nakuha ang higit 4,000 ability points at 17 Thunder Cores. Ngumiti si Su Jingming sa sarili at inisip na sapat na ang mga resources na ito para makagawa siya ng malaking breakthrough at makapasok sa Lightning Liquefaction Realm. Matapos kunin ang lahat ng spoils, tumayo si Su Jingming at lumakad pasulong sa makapal na hamog ng kagubatan. Tahimik niyang napagdesisyonan na oras nang umuwi na. Salamat sa suporta sa video. Naway punuin kayo ng walang katapusang haya at ligaya sa buhay. Kung nagustuhan niyo ang video, paki-like at comment lang para maipakita ang inyong suporta. Taos-pusong nagpapasalamat. Isimula ang chapter mga Lods. Habang papalabas si Su Jingming sa Lightning Zone sa security gate sa entrance ng Thunder Secret Realm, magalang na pinigilan ng isang babaeng staff ang isang lalaki at hiningi ang kanyang access pass. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Blood Slaughter, isang mapanganib na red-robed archbishop ng Heaven's Mandate sect. Dumating siya rito sa iisang misyon, alisin si Su Jingming. Mabilis na na-verify ng scanning system ang kanyang fake identity bilang Zhang Heng. May hawak na C-rank access pass na may 24 na oras na natitira. Ipinapaalala ng staff na ang C-rank pass ay nagbibigay lamang ng maximum na 24 na oras sa Secret Realm at magalang na hiningi na pamahalaan niya ng maayos ang kanyang oras. Ngumisi si Blood Slaughter ng may kumpiyansa. Sabi niya sa sarili, 24 na oras ay higit pa sa sapat para ayusin ko ang lahat dito. Sa loob-loob niya, mapang-uyam na iniisip, C-rank genius Su Jingming, dumating na ang iyong katapusan. Sa labas ng exit ng Lightning Zone, nakatayo ang isang grupo ng mga lalaki na nakasuot na itim na suit at mataman ang mga mata sa gate. Sobra ang tensyon na nilikha nila na halos nakakahirap huminga. Agad na napansin ito ng mga tao sa paligid. Matapos ang ilang usapan, nalaman ng mga tao na miyembro sila ng Li family at 4 na araw na nilang binabantayan ang lugar. Lahat ay naging curious kung sino ang malas na tao na naggalit sa isang makapangyarihang pamilya. Sa mismong sandaling iyon, lumabas si Su Jingming sa gate. Agad na itinapat sa tenga ng isang alalay ang cellphone ng isang alalay at iniulat kay Li Xianglin na lumabas na ang target na matagal nilang hinihintay. Sa sandaling lumabas siya, tumigil si Su Jingming. Malinaw niyang naramdaman ang mapanganib na mga tingin na nagtutungo sa kanya. Biglang sumabog ang isang galit na sigaw. "Su Jingming, lumabas ka rin pala! Ngayon, babayaran mo ang ginawa mo!" Bumaba si Li Xianglin mula sa itaas parang isang palaso, puno ng killing intent na bumalot sa buong lugar. Kalmadong tinignan ni Su Jingming ang kalaban. Ang lalaki sa harapan niya ay isang peak level 4 martial artist na may hawak na sibat. Malamang si Li Xianglin ang taong pinag-uusapan ng lahat. Sa sandaling iyon, hindi maiwasan ni Su Jingming na magdamdam ng kaunting panghihinayang. Kung alam niya na agad mahahayag ang lahat, hindi niya sana sinira ang mga spatial ring at nasayang ang ilang daang milyon. Pinutol ang iniisip niya ng sigaw ni Li Xianglin. Sa ngipin nagngangalit, tinanong nito kung siya ba ang pumatay sa kanyang nakababatang kapatid na si Li Wening. Kalmado at matalinong sumagot si Su Jingming. "Nasa puso mo na ang sagot. Bakit mo pa itatanong ang walang saysay na tanong na yan?" Nagdulot ng gulat sa mga tao sa paligid ang kanyang mga salita. Walang inaasahan na may magtatapang na pumatay sa kapatid ni Li Xianglin.
Gayunpaman, may ilan na naniniwala na dahil sa ugaling laging naghahanap ng gulo ni Li Wenning, ito ay maaaring mangyari ring kahit kailan. Kahit gayon, karamihan ay naaawa pa rin kay Su Jingming na malapit nang harapin ang buong galit ng Li family. Nag-twist ang mukha ni Li Xianglin sa galit. Hindi niya inaasahan na agad na aaminin ni Su Jingming. Gayunpaman, bago gumalaw, gusto pa rin niyang malaman ang dahilan. Bakit mo pinatay si Wenning? Malamig na sumagot si Su Jingming. Sinubukan niya akong patayin at agawin ang aking kayamanan. Nabigo siya at siya mismo ang napatay. Sapat na ang dahilan na iyan. Nagngangalit ang ngipin ni Li Xianglin at sinabi, kahit mali ang kapatid ko, wala kang karapatang patayin siya. Sa likod niya ay ang buong Li family. Pinutol siya ni Su Jingming. Puno ng hamon ng kanyang boses. Bakit pasayangin ang salita? Sa huli, ang titibay lang ng kamay ang magpapasya. Sa sandaling humulog ang kanyang mga salita, sumabog ang marahas na kidlat mula sa katawan ni Su Jingming. Tumayo siyang matatag at hindi natitinagag parang Diyos ng kulog na sasabak sa labanan. Diretso silang hinamon ni Su Jingming. Subukan nyo. Tignan natin kung sino sa inyo ang makakahawak man lang sa akin. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Natigilan ng mga tao sa paligid nang mapagtanto nilang ito ay isang S-rank genius. 19 taong gulang pa lamang pero nasa upper tier na ng 3rd rank sa Magic City University. Marami ang nagsimulang mag-alala. Makakaligtas kaya ang isang henyo tulad ni Su Jingming sa pagkakakulong na ito? Naglabas ng mapanghamak ng ngisi si Li Xianglin. Upper 3rd rank lang at ang yabang mo. Malamig niyang sinabi, ako lang ay sapat na para patayin ka. Sa susunod na sandali, nagsimulang magbago ang katawan ni Li Xianglin. Inactivate niya ang beastification ability at naging isang mabangis na lobo. Sa mismong sandaling iyon, unang gumalaw si Su Jingming. Sa bilis na nasa pinakamataas na limit, lumitaw siya sa harapan ni Li Xianglin sa isang kisap mata. Tumulak pasulong ang kanyang sibat at itinuhog diretsyo sa kalaban. Kahit si Li Xianglin ay natigilan sa bilis. Gayunpaman, sa malawak na karanasan sa labanan at mas mataas na antas, mabilis niyang nabawi ang katinuan. Sa paningin niya, ang ginagawa ni Su Jingming ay katumbas ng pagpapakamatay. Isang lightning type ability user na direktang haharap sa isang peak enhancement type powerhouse, hindi ba iyon paghahangad ng kamatayan? Nagbanggaan ng dalawang sandata sa isang nakabibingi na pagsabog. Nagkalat ang mga sparks sa lahat ng direksyon. Nayanig ng marahas ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Kahit sa anyong lobo, nagsimula ng maramdaman ni Li Xianglin na may mali. Patuloy na tumataas ang pressure mula sa kalaban. Sa susunod na sandali, itinulak pabalik ang kanyang katawan at tumama ng malakas sa pader sa likuran. Nanlaki ang violet na mga mata ng lobo sa gulat. Hindi makapaniwala si Li Xianglin na nalampasan na ng lakas ni Su Jingming ang kanyang sarili. Nagsimulang tumaas ang takot sa kanyang dibdib nang mapagtanto na isang peak 4th rank enhancement type ability user tulad niya ay natalo sa purong lakas ng isang lightning type. Tinignan siya ni Su Jingming ng may malamig na walang pakialam at kalmadong sinabi, sa normal na sitwasyon, baka pinaglaruan pa kita ng konti pero ngayon gusto ko nang tapusin ito agad. Isang malaking surge ng enerhiya ang nagtipon sa kamay ni Su Jingming. Sa isang sigaw, pinakawalan niya ang nakamamatay na teknik, Heavenly Thunder Art. Isang napakalaking sidlat ang bumagsak mula sa kawalan at agad na nilamon ang beastified na katawan ni Li Xianglin. Sumigaw si Li Xianglin sa matinding sakit. Sumisigaw ang kanyang instinct na kung magpapatuloy ang laban, tiyak na mamamatay siya. Sa desperasyon, sumigaw siya kay Li Quan para iligtas siya. Ang kanyang malubhang nasugatang katawan ay itinulak pabalik ng atake ni Su Jingming. Nakita ni Li Quan na nasa panganib na ang buhay ni Li Xianglin, agad siyang sumugod. Nagniningas ang kanyang mga kamay sa mabangis na apoy, handang harangan ang susunod na atake ni Su Jingming. Agad na nakilala ng mga tao si Li Quan, ang steward ng Li family, isang peak 5th rank expert. Maraming naniniwala na sa pagkakataong ito, hindi na makakaligtas si Su Jingming. Gayunpaman, walang pakialam si Su Jingming.
Kahit sumugod si Li Quan, naglabas pa rin siya ng isa pang atake kay Li Xianglin na lalong nagpalalim ng kanyang paghihirap. Natigilan ng hakbang ni Li Quan. Sumigaw siya sa takot at pagkalungkot pero huli na para iligtas ang buhay ni Li Xianglin. Lubos na natakot ang mga tao sa paligid. Sa 2 kidlat lamang ng Heavenly Lightning, natalo ni Su Jingming isang peak 4th rank martial artist. Tunay na nakakatakot ang kapangyarihan ng S-rank ability. Gayunpaman, nananatili pa rin sa isip nila ang isang tanong. Paano kaya makakalaban si Su Jingming sa mabangis na apoy ni Li Quan? Sa gitna ng nagliliyabang kidlat, matatag na tumatayo si Su Jingming. Nakabalot ang kanyang katawan sa isang kakaibang protective aura. Mahinang huminga siya. Sa wakas, napilitan na niyang gamitin ang trump card na ibinigay sa kanya ng kanyang guro. Drastically nagbago ang ekspresyon ng steward Li Quan nang makilala niya ang protective item na ito. Ito ay isang hugis na bihirang sinaunang relic. Alam niyang wala na sa kontrol ang sitwasyon. Sa gulat, agad niyang nakipag-ugnayan sa ulo ng Li family at iniraport na napatay si Li Xianglin sa mismong entrance ng Lightning Zone. Agad na naipasa ang balita sa Grand Estate ng Li family, kung saan ang dating kalmadong kapaligiran ay biglang nagulo. Isang malaking pagsabog ang nayanig sa buong mansyon, bahang isang figura na puno ng nakakatakot na kapangyarihan ay tumalon pataas sa langit. Sumabog ang galit nito ng sobra na parang mabibiyak ang space sa paligid dahil sa pressure ng isang powerhouse na nawalan ng kontrol. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Naglabas si Li Shanhai ng isang sigaw na puno ng dalamhati. Ang boses na tinatawag ang pangalan ng kanyang anak ay umalingaw-ngaw sa lahat ng direksyon, puno ng lubusang kawalan ng pag-asa. Sa susunod na sandali, diretso siyang tumulak patungo sa entrance ng Lightning Zone. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Su Jingming nang maramdaman ng hindi pa niya nararanasang pressure na nakakandado sa kanya. Sa isang kisap mata, bumaba mula sa langit si Li Shanhai, nagdulot ng malawak na pagsabog na winasak ang malaking bahagi ng lugar. Nakatayo siya sa gitna ng mga guho, galit na nagliliyab sa paligid na parang apoy sa kagubatan. Hindi niya matanggap na pinatay ang kanyang anak sa ganitong brutal na paraan. Salamat sa proteksyong berdeng barrier na nakapalibot sa kanya, nanatiling matatag si Su Jingming sa gitna ng bagyo ng enerhiya. Tinignan ni Su Jingming ni Li Shanhai at sumigaw ng may malalim na pagkamuhi. Isang henyo mula sa Mado University. Pinatay mo ang aking anak na lalaki at babae? Anong karapatan mo para hamakin ng Li family ng ganito? Nanginginig si Steward Li Quan habang sinusubukang kausapin ng family head. Pero agad na sinigawan na inutil at walang kwenta dahil hindi niya naprotektahan si Li Xianglin. Ipinahayag ni Li Shanhai na wala siyang pakialam sa mga walang kakayahan. Sa kanyang kahibangan, kinawayan niya ang kamay at puwersahang hinila si Li Quan patungo sa kanya gamit ang napakalakas na kapangyarihan. Wala nang panahon si Li Quan para magsalita, kahit humingi man lang ng awa. Sa isang saglit, tuluyang naubos ang buhay sa kanyang katawan. Matapos padayin ng sariling tauhan, tinignan ni Li Shanhai si Su Jingming ng mas nakakatakot pa. Malamig niyang sinabi, "Susunod, ikaw naman ang magbabayad ng buhay mo." Dahan-dahan naglakad pasulong. Bawat hakbang ng isang Grandmaster ay nagdudulot ng pagkabitak at pagyanig sa lupa. Ang presensya niya mismo ay may dalang hininga ng kamatayan. Bumuhos ang malamig na pawis sa likod ni Su Jingming. Malinaw niyang naramdaman ng malaking agwat sa pagitan niya, isang ordinaryong estudyante at isang tunay na Grandmaster. Nanatiling tahimik si Su Jingming, naghahandang ilabas ang susunod niyang trump card. Sa sandaling iyon, dumating isang grupo ng mga tao at agad na pumwesto sa pagitan ni Su Jingming at Li Shanhai. Isang marangal na boses ang tumunog. "Li Shanhai, ano ang tingin mo na ginagawa mo rito?" Ang bagong dating ay si Wong Ju, ang branch master ng Thunder Secret Realm. Agad na nawala ang nakakahirapang tensyon sa hangin dahil sa kanyang presensya. Muling nagbulungan ng mga tao. Nakilala nila si Director Wong na tanging 7th rank Grandmaster sa lugar na ito. Kasama niya si Instructor Wu. Patunay na dumating na ang buong high-level force ng Thunder Dojo para protektahan si Su Jingming. Nangangalit ang ngipin ni Li Shanhai habang galit na tinitignan ng mga bagong dating.
Sa kanyang kalooban, alam niyang napalampasan niya na ang pinakamagandang kapanahonan para patayin si Su Jingming ngayon. Pinigil ang galit, bahagyang yumuko si Li Shanhai kay Wong Zhu. Alam niyang hindi niya kayang harapin ng diretsyo ang buong dojo. Sa sandaling iyon, mabilis na lumapit si Instructor Wu kay Su Jingming at pinakalma niya na hanggat nandito si Wong Zhu, hindi magtatapang si Li Shanhai na gumawa ng kahit ano. Mahinang huminga si Su Jingming sa ginhawa at taos-pusong nagpasalamat. Ngumiti si Wong Zhu at sinabi, "Matagal ko nang naririnig mula kay Instructor Wu ang iyong mga nagawang tagumpay. Ngayon, nakita kitang ng personal, tunay na karapat-dapat ang iyong reputasyon." Mapagpakumbabang sumagot si Su Jingming na masyado naman pong mabait ang direktor. Samantala, sa likod ng mga anino, tahimik na pinagmamasdan si Bloodslother ang lahat habang may masamang ngiti. Sa kanyang isipan, napakahusay. Lahat ay naggagathering. Mas madali para sa aking kumilos. Salamat sa suporta sa video. Naway punuin kayo ng walang katapusang saya at ligaya sa buhay. Kung nagustuhan niyo ang video, paki-like at mag-comment para maipakita ang inyong suporta. Taos pusong nagpapasalamat. Iyak ni Branch Master Wang Guo kay Su Jingming na mapoprotektahan ito sa loob ng Thunder Secret Realm at magalang naman itong pinasalamatan ng batang estudyante. Huminahon ng madla dahil sa pag-aakalang tapos na ang gulo. Alam nilang kahit ang galit na si Lai Konghai ay hindi maglalakas loob na gumawa ng gulo sa harap ng isang Tier 7 Grandmaster. Gayunpaman, biglang kumilos ang isang nagbabalat kayong assassin mula sa mga miren. Sumugod siya ng may marahas na pagsabog ng madilim na pulang enerhiya at puwersang itinulak palayo ang mga nakapaligid. Isang dambuhalang pagsabog ng aura ang nagwasak sa kanyang balat kayo. Sa isang baliw na ekspresyon, ipinahayag ng umatake na siya si Bloodkill, isang Red Road Archbishop ng Heaven's Mandate Sect. Inanunsyo niya ang kanyang utos na lipulin ang Thunder Secret Realm at idineklara ang kamatayan ni Wang Guo at Su Jingming. Nagulat si Branch Master Wang Guo nang mabatid na ang kaharap nila ay isang nakapangangilabot na Tier 8 Grandmaster mula sa kilalang kulto. Malamig na tinitigan ni Bloodkill si Su Jingming. Kinikilala ang pambihirang potensyal nito, sinabi niya na ang isang Tier 3 high rank na ang lakas ay higit pa sa isang peak Tier 4 ay maaaring maging isang martial saint. Ngunit estalisikong idineklara na ang paglago ni Su Jingming ay magtatapos sa araw na ito. Nakangising tinuya ni Bloodkill ang batang henyo na tawagin ng Space-Time Grandmaster ng kanyang universidad para humingi ng tulong. Pinagtawanan niya ang ideya sa pag-aakalang masyadong malayo ang distansya para makapag-teleport ito at sumaklo. Hindi natanig sa banta, si Su Jingming ay tila bahagyang naiinis lamang. Pinuna niya ang kayabangan ng Tier 8 Grandmaster. Alam niyang minaliit ng assassin ng kakayahan ni Vice Principal Ling Shuang bilang isang S-rank space-time user. Nakangiti may tiwala sa sarili, nagtanong si Su Jingming kung bakit laging maagang nagdiriwang ang kanyang mga kaaway. Itinaas niya ang kanyang protective talisman at nagpasya siyang pagbigyan ng hiling ni Bloodkill. Mahigpit niyang hinawakan ang talisman at dinurog ito sa kanyang kamay. Agad na lumitaw ang isang malaki at masalimuot na asul na magic circle sa langit sa itaas niya. Mula sa gitna ng kumikinang na portal, marangal na bumaba si Vice Principal Ling Shuang, palilibutan ng umaalim-puyong ethereal energy. Namangha ang madla sa biglang paglitaw ng Tier 8 Grandmaster ng universidad. Ramdam ang nakapangangilabot na pressure na kanyang aura na puno ng kapanatagan ng madla. Tiwalang ligtas na sila. Habang nanonood sa gilid, pinagpawisan ng malamig si Lai Konghai. Nagulat siya ng isang hamak na estudyante ay may suporta para makapagpatawag ng isang Tier 8 Grandmaster. Nagningitim siya sa galit, ngunit nagpapasalamat na hindi siya umatake kanina na pagtatantong mawawasak sana ang buong pamilya kung ginawa niya iyon. Habang nakalutang sa itaas, kalmadong tinitigan ni Ling Shuang ang assassin at sinabing ang mga labi ng Heaven's Mandate Sect ay tila mga lamok na umaaligid. Naguluhan si Bloodkill sa biglang paglitaw nito. Naalala niyang ang maximum teleportation distance nito ay hindi dapat hihigit sa 500 kilometers. Ibinuyag ni Ling Shuang na sadyang itinago niya ang balita tungkol sa kanyang breakthrough at tama ang hinala niyang kakagat ang mga makukulit na cultist sa pain. Isang natutulalang Bloodkill ang nakaramdam ng kanyang napakalakas na aura. Napagtanto niyang umangat na pala ito sa pagiging isang Tier 8 mid-rank Grandmaster.
Alam niyang talo siya bilang isang B-class ability user laban sa isang S-class, kaya agad na tumalikod ang natatarantang assassin para tumakbo. Gayunpaman, nagproyekto si Ling Xuang ng isang kumikinang na magic circle sa kanyang kamay at malamig na idineklara na huli na para tumakbo siya. Agad na nabuo ang isang malaking hexagonal energy barrier, ang special domain niya sa paligid ni Bloodkill na pumipigil sa kanyang pagtakas. Nakulong ang assassin sa loob ng spherical domain habang kinukontrol ito ni Ling Xuang sa labas. Sa isang mabilis na paghawi niya pababa, nagpakawala siya ng isang matalim na crescent ng spatial energy. Tumangging sumuko ng madali, desperadong nagpakawala ang Bloodkill ng sunod-sunod na madilim na pulang enerhiya para lumaban. Sumisigaw na hindi magiging madali ang pagkamatay niya. Ang marahas na pagtagpo ng kanilang magkasalungat na lakas ay sumabog sa loob ng barrier. Nagtuos ang dalawang mandirigma. Sa ibaba, ligtas na nanonood si Su Jingming at Branch Master Wang Guo, habang ang shockwaves ng pula at asul na enerhiya ay sumasabog sa mga pader ng spatial domain na nagsisilbing kalasag sa paligid. Napagtatanto ni Wang Guo na matatagalan ang labanang ito, kaya kinuha niya ang pamumuno sa mga puwersa sa ibaba. Initusan niya kanyang mga supervisors at si Instructor Wu na manatili sa upang magsuporta sa Vice Principal, habang ang ibang grupo ay nakikipagtulkan sa Thunder Martial Arts Hall para ilakis ang mga mamamayan. Pinayuhan ni Wang Guo si Su Jingming na lumikas kasama si Supervisor Jiang para sa kanyang kaligtasan, ngunit magalang naman itong tumanggi. Itinakwiran niya si Su Jingming na ang pagtakas ay magpapakomplikado lamang ang sitwasyon ng kanyang Vice Principal. Tiwala siyang hindi uubra si Bloodkill kay Ling Xuang at sa pinakamasamang senaryo, madali siyang iti-teleport nito sa ligtas na lugar. Itinuring niyang isang bihira at mahalagang pagkakataon na makapanood ng laban sa pagitan ng dalawang Tier 8 Grandmasters. Pagkaraan ng kalahating oras, natapos ang intensibong labanan. Marangal na lumapag si Ling Xuang sa wasak na lupa, nakatayo sa tapat ng bugbog at pagod na Bloodkill. Ubos ang lakas. Ang malubhang sugatang assassin ay bumagsak na pasubsob sa semento. Habang pinapanood ang bagsak na Grandmaster, naisip ni Su Jingming ang system. Nagtatanong kung gaano karaming ability points ang makukuha niya sa pagkamatay ng isang eksperto na nagsanay ng God's Blood secret art. Pero bago tayo magpatuloy, don't forget to smash that like button. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga solid na recap na tulad nito. Sa malapit, namamangha ang pinagpapawisang si Jiang Luo sa labis na lakas ni Vice Principal Ling. Napansin niyang talagang nakulong at nalalamangan ng assassin mula pa noong simula. Tinanong ni Su Jingming ang kanyang senior brother kung nakita na ba nitong lumaban si Ling Xuang. Inamin ni Jiang Luo na hindi pa at ipinaliwanag na mas mahirap itong hanapin kaysa sa head principal ng universidad. Binigyang diin din niya kung gaano kaganda ang trato nito kay Su Jingming dahil binigyan pa ito ng napakahalagang space talisman. Napabuntong hininga si Su Jingming at sinabing iyon na ang isa sa kanyang life-saving item at wala na ito ngayon. Sumagot si Jiang Luo na ang pagkakaroon ng kahit isa ay isa ng malaking luho at pabirong nagtanong kung inaasahan ba niyang makakakuha pa ng isa. Dagdag pa ni Jiang Luo kung magkakaroon pa ito ng isa, para na itong personal na yaya ni Su Jingming. Biglang sumulpot sa likuran nila si Ling Xuang at kalmadong nagtanong kung ano ang pinag-uusapan nila. Dahil nahuling nagchichismisan, nanigas sa takot si Jiang Luo at mudling na bumati sa nakatatakot na Grandmaster. Hindi pinansin ang pagkailang. Lumingon si Ling Xuang kay Su Jingming at nagbabala na aktibo pa rin ng Heaven's Mandate Sect. Naglabas siya ng isang bagong kumikinang na asol na space talisman at ibinigay ito sa kanya. Sinasabing durugin ito kung maaharap muli sa panganib. Sabik na tinanggap ito ni Su Jingming at sa isip ng katabi ni Su Jingming na muntik na siyang tawaging yaya bago na itaang sarili. Habang pinapanood ang palitan na ito, hindi makapaniwala si Jiang Luo. Sa loob-loob niya ay sumisigaw siya dahil binigyan muli ito ng isa pang napakahalagang artifact na nagpapatunay ng kanyang biro na naging yaya na nga ito ni Su Jingming. Pagkatapos ay nilapitan ni Ling Xuang si Branch Master Wang Guo para sa mga utos pagkatapos ng bakbakan. Hiniling niya na panatilihing confidential ang tunay na detalye ng bakbakan. Sa halip, inutusan niya itong maglabas ng maling pahayag na nagsasabing malubha siyang nasugatan at pansamantalang hindi magagamit ang kanyang space-time abilities.
Agad na sumang-ayon si Wango sa plano. Dahil nauunawaan ng panlilinlang, pinuri ni Wango ang kanyang matalinong taktika. Napagtanto niya na kung maniniwala ang Heaven's Mandate sect sa peking balita, lalakad sila sa patibong nito na maaaring magresulta sa pagkawala ng isa pang Tier 8 Archbishop ng cult. Nagdagdag pa ng isa pang kondisyon si Ling Xuang kay Wango. Ang battle records ni Su Jingming ay dapat manatiling lihim upang itago ang kakayahan nito bago ang National University League. Nang maayos na ang lahat, tumigas ang kanyang ekspresyon habang nakatuon ang pansin sa pamilya Lee. Kinundina niya ang mga aksyon ng pamilya Lee at sinabing ang pagpatay para sa kayamanan at ang pagpapatahimik sa biktima ay mga krimeng hindi mapapatawaran. Maotoridad niyang itinanong kung nasaan ang pinuno ng pamilya na si Lee Kong-hai. Agad na humakbang pasulong ang isang takot na Lee Kong-hai. Pinagalitan siyang matindi ni Ling Xuang dahil sa pagpaparataya sa mga kriminal na gawain ng kanyang mga anak at idineklara na ang kanya mismong pagtatangkang pumatay ng estudyante ay isang malubhang paglabag. Bilang parusa, hinatulan niya ito ng 20 years na pagkakabilanggo at tinanong kung tatanggapin nito ang kanyang hatol. Kitang-kita ang paggabigla ni Lee Kong-hai. Namutla ang kanyang mukha sa haba ng 20 years na sentensya. Alam niyang wala siyang lakas na lumaban sa isang Tier 8 Grandmaster. Kaya lumuhod siya, yumuko at tinanggap ang kanyang parusa. Nagbulong-bulungan ng mga miro na tungkol sa mabigat na hatol. Habang ang ilan ay nagkokomento sa pagiging maprotektibo ng universidad, ang iba naman ay nagsasabing ang pamilya mismo ang nagdala ng kapahamukan sa kanilang sarili. Pinanood ni Wango ang wasak na pinuno ng pamilya at napatunayan na husto na ang pamilya Lee. Pagkatapos ng harapin ng pamilya Lee, pinayuhan ni Ling Xuang na manatiling mapagmatsyag dahil maaaring targetin siya muli ng Heaven's Mandate sect. Sinamantala ang tila magandang mood nito, may pagbibirong nagtanong si Su Jingming kung may paboribaw siyang matatanggap sa matagumpay niyang pag-akto bilang pain. Muli na namang napasigaw sa isip ni Jiang Luo ng sobrang sagulat. Namamangha sa lakas ng kanyang junior brother na humingi ng paboriba sa isang Tier 8 Grandmaster. Sa gulat ni Jiang Luo, hindi nagalit si Ling Xuang. Sa halip, huminto ito at kalmadong nagtanong kung ano ang paboribang gusto niya, na lalong ikinalito ni Jiang Luo dahil mukhang seryoso nitong pinag-iisipan ang kanyang hiling. Nang mapagtantong sineryoso siya nito, ngumiti si Su Jingming at ikinaway-kaway ang kanyang mga kamay. Ipinaliliwanag na nagbibiro lamang siya. Inamin niyang hindi siya dapat maging ganito matapos makatanggap ng pangalawang napakahalagang space talisman. Ngumiti ng bahagya si Ling Xuang at sinabing matagal ng panahon ang nakakalipas bago may maglakas loob na makipagbiro sa kanya. Naglabas ng asul na liwanag, ipinakita niyang may inihanda siyang espesyal para kanya. Itinaas niya ang kumikinang na pendant necklace at marangal nang ipinagkaloob ang madandang artifact kay Su Jingming. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!